Mateo, ang henyo, credit to the author. M2151-60. Ang mga pangalan ng mga tauhan ay galing lang sa mga name generator, kaya kung meron mang pagkakatulad sa mga totoong pangalan ng tao, lugar at pangyayari, ito po ay sadyang nagkataon lamang. Nagpalitan ng berde at puti ang kutis ni Carden, at tuluyang napalitan ng pagkapahiya dahil sa galit na pumuno sa kanyang dibdib. Paano kung isa kang Empyrean? Sa harap ng emperador na ito, ang mga Empyrean ay mga langgam. Kung gusto silang supulan ng emperador na ito, ano ang magagawa mo sa akin? Galit na umungol si Cardan. Nang biglang bumigay ang kanyang presyon mula sa Heavenly Emperor, akmang gagawa na sana siya ng paraan laban kay Mateo. Tumigil. Sigaw ng Dragon Lord, direktang kumilos para pigilan si Cardan. Sumimangot si Cardan at galit na sinabi, ano ang ibig sabihin nito, Panginoon ng Dragon? Hindi maaaring patayin ang batang ito, ngunit maaari bang hindi rin mapigilan ang iba? Bilang tagapagtanggol na matanda ng Rain Dragon Stronghold, maaari bang wala man lang ganitong awtoridad ang emperador na ito? Naningkit ang dalawang mata ng Dragon Lord, at sinabi niya sa malamig na boses, Cardan, maging mas malinaw ang isip mo. Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan ang kanyang glabela. Nagulat si Cardan nang marinig iyon at muling tumingin kay Mateo. Sa maingat na tingin ito, hindi napigilan ng kanyang mga pupil ang pagsikip. Tanda ng makalangit na dragon. Gulat na sigaw ni Cardan. Kanina pa siya kinukutya ni Mateo at dahil sa galit niya, hindi niya napansin ang marka sa glabela ni Mateo. Nang makita ang oras na ito, hindi niya mapigil ang pagpawisan ng malamig. Plano sana ni Mateo na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan at hilingin sa Dragon Lord na kumilos. Hindi niya inaasahan na si Cardan ay talagang nag-aalala sa marka sa kanyang glabela. Tama, iyon nga ang Heavenly Dragon Mark. Ang makita ang Heavenly Dragon Mark ay parang nakita mo na ang ninuno. Kung patuloy kang manggulo ng walang tigil, kahit ako ay hindi ka rin mapoprotektahan. Sabi ng Dragon Lord sa seryosong boses. Ang mukha ni Cardan ay parang sa Hanyango, paulit-ulit na nagbabago. Ang lalaking ito ay naglakbay papasok sa Dragon Eye Cave. Hindi lamang siya nakalusot sa Empyrean Realm, nakuha pa niya ang Heavenly Dragon Mark. Hindi mapigilan ni Cardan ang makaramdam ng depresyon. Ano ba naman itong nagawa niya? Hindi ba't sinabing ang Dragon Eye Cave ay isang lupain na walang pag-asa? Bakit tila naliwanagan ng lalaking ito matapos makapasok at ipinagpalit ang isang pyesa ng pangingisda ng isang malaking baril sa loob ng 10 taon? Hindi na kayang ilarawan ng mga salita ang kasalukuyang nararamdaman ni Cardan. Sa wakas, nagngingit-ngit si Cardan at yumuko ng malalim kay Mateo, at sinabing, nagbibigay galang si Cardan sa anak ng makalangit na dragon. Labis na nagulat si Mateo. Hindi rin niya inaasahan na ang markang ito ay talagang kapaki-pakinabang. Ang iba pang mga Heavenly Emperor pati na rin ang mga Empyrean ay sunod-sunod na yumuko. Nagbibigay-pugay kami sa anak ng makalangit na dragon. Tumingin si Mateo sa Panginoon ng Dragon at nagtanong, ano ang kinakatawan ng marka ng langit na dragon na ito? Gulat na tanong ng Panginoon ng Dragon, hindi mo alam. Umiling si Mateo. Hindi nakapagsalita ang Dragon Lord at nagpaliwanag, ang Heavenly Dragon Mark ay ang kataas-taasang pag-iral ng lahi ng dragon, isang pagkilala na ibinibigay sa isang nakababata, na kumakatawan sa kanyang pag-asa na maging isang transcendent Heavenly Emperor. Ito rin ay simbolo ng pagkakakilanlan sa Dragon Clan, na tinatawag na anak ng Heavenly Dragon. Ang posisyon ng anak ng Heavenly Dragon ay katumbas ng Dragon Lord ng isang kuta sa langit. Kahit na makita ito ng isang Heavenly Emperor, kailangan din nilang magbigay-pugay. Natigilan din si Mateo nang marinig niya ito. Ang maliit na markang ito ay kumakatawan sa isang napakataas na katayuan. Pero di nagtagal, isang bahid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo at sinabi niya, kung gayon. May awtoridad ba akong magpataw ng parusa sa kanya? Habang nagsasalita, itinuro ni Mateo si Cardan gamit ang kanyang daliri. Tumigas ang ekspresyon ni Cardan, at naging napakapangit ng mukha niya. May bahid ng tuwa rin na sumilay sa mga mata ng Panginoong Dragon, at tumango siya, syempre naman. Cardan, bakit hindi ka pa humingi ng tawad at humingi ng parusa sa anak ng makalangit na dragon?
Galit na galit si Carden sa puso niya. Sa mismong sandaling ito, sa wakas ay naranasan niya ang tinatawag na pagbaril sa sarili sa paa. Nagpanggap siyang matalino, kaya napilitan siyang pumasok sa Dragon Eye Cave. Sa huli, lumabas si Mateo, at naging anak ng makalangit na dragon. Anak ng makalangit na dragon, ang katayuan ay katumbas ng Panginoon ng dragon ng isang kuta sa langit. Gaano ba karangal ang katayuang iyon? Ang pagkakasala sa anak ng makalangit na dragon ay katumbas ng pagkakasala sa Panginoon ng dragon ng kuta ng langit. Kahit na isa siyang powerhouse ng Heavenly Emperor, hindi rin niya kayang tiisin ang paratang na ito. Carden. Hindi sinasadyang nasaktan ni Carden ang anak ng makalangit na dragon. Umaasa si Carden na mapapatawad ng anak ng makalangit na dragon. Dahil wala nang ibang magawa, yumuko na lamang si Carden. Natuklasan niya gamit ang kanyang mga peripheral na may bahid ng kakaibang ngiti ang kasalukuyang sumisilay sa mga labi ni Mateo, at hindi mapigilan ng kanyang puso ang pagtibok ng malakas. Ano ang gustong gawin ng batang ito? Humph! Ano man ang gusto mong gawin, ako, si Carden, ay isang mataas na emperador sa langit, ano ang magagawa mo sa akin? Ang paghingi ng tawad sa iyo ay paggawa na ng pinakamalaking konsesyon. Imposibleng magpatawad. Dahil nasaktan mo ako, natural lang na kailangan mong parusahan. Malamig na sabi ni Mateo. Sumimangot si Carden at sinabing, Mateo, huwag kang aabot ng kahit isang yarda pagkatapos mong kumuha ng kahit isang pulgada. Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata at sinabing may malamig na ngiti, umabot ng isang yarda pagkatapos kumuha ng isang pulgada. Hey! Dapat kang matuwa na isa lamang akong Empyrean Realm. Kung ako ang Heavenly Emperor Realm ngayon, batay lamang sa ginawa mong hakbang laban kay Laika ngayon lang, matagal na kitang pinalo hanggang mamatay sa isang sampal. Dapat ay malinaw sa iyo kung bakit ko pinalo hanggang mamatay si Harold. Ayos lang naman si Harold kahit hindi niya nabanggit, kaya mas lalong nagngalit ang mga ngipin ni Carden sa galit nang mabanggit niya si Harold. Pinatay ng lalaking ito si Harold. Ngayon, kinailangan pa niyang yumuko. Isa itong tunay na kahihiyan na walang katulad. Malamig na sinabi ni Dragon Lord Ryulong, Carden, napakalinaw mo sa krimen ng pagkakasala sa anak ng makalangit na dragon. Sa Rain Dragon Stronghold, maayos pa rin ang mga bagay-bagay. Kung may ulat ito, malamang na hindi magiging madali ang paglilinaw ng bagay na ito. Isa pa, huwag mong kalimutan, siya ang Second Sage. Anak ng makalangit na dragon at Second Sage, Huo. Hindi na nagpatuloy si Rio sa pagsasabing, dapat maintindihan ni Carden ang ibig niyang sabihin. Walang-wala talaga si Second Sage sa Dragon Clan. Pero ibang-iba ang Second Sage at ang anak ng makalangit na dragon. Ang Priest Temple ay isang titan ng lahi ng mga demonyo sa simula pa lang. Ang kanilang lakas ay hindi gaanong mas mahina kaysa sa Dragon Clan. Kung pagsasamahin ang dalawang titulong ito, katumbas ito ng dalawang malalaking bundok. Kahit na si Carden ay isang Heavenly Emperor, ang kanyang kalalabasan ay magiging lubhang kaawa-awa rin. Huminga ng malalim si Carden at nagngingit-ngit, at sinabing, Mateo, huwag kang masyadong sumobra. Kung pipilitin mo ang isang Heavenly Emperor sa isang buhay at kamatayang pakikibaka, alam mo ang kahihinatnan. Ngayong dumating na ito sa punto, wala nang ibang nagawa si Carden kundi yumuko at tanggapin ang parusa ni Mateo. Kahit na 1,000 beses na siyang ayaw nito. Pero kung ang bagay na ito ay aabot sa pinakamataas na antas, ang mga kahihinatnan ay magiging napakalaki pa rin para sa kanya. Tumawa si Mateo at malamig na sinabi, relax ka lang, lagi kong ginagantihan ng mabuti ang kasamaan. Hindi kita pahihirapan. Nang makita ang nakangiting itsura ni Mateo, isang masamang kutob ang kumislap sa puso ng lahat. Habang si Muruyo ay may mausisang tingin. Gusto rin niyang makita kung ano ang gagawin ni Mateo. Pupunta ka sa tuktok ng toreng bato at sisigaw ng 10,000 beses, baboy si Carden. Ang pariralang ito. Man, kailangan mong sumigaw ng mas malakas. Ay parinig sa buong kuta, sabi ni Mateo nang may ngiti sa labi. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng lahat ay nagpakita ng kakaibang tingin. Ang pagpapagawa sa isang Heavenly Emperor ng ganitong bagay, para isipin na kaya pala itong gawin ng lalaking ito.
Muntik nang hindi napigilan ni Dragon Lord ang sarili kaya't bigla siyang sumulpot, dali-daling tinakpan ang bibig at tumawa. Nagbago ang mukha ni Carden at galit na sumigaw, "Brat, ikaw. Masyado mo nang inaapi ang mga tao." Nanlamig ang tingin ni Mateo at sinabi niya sa malamig na boses, "Sobra ang pang-aapi sa mga tao." Huho. Ang bagay na ito ay gawa ni Harold. Sino ang tama at sino ang mali, wala ka bang ideya sa puso mo? Noong pinilit mo akong pumasok sa Dragon Eye Cave kasama si Laika sa buhay nila, bakit hindi mo sinabing sobra ang pang-aapi sa mga tao? Noong gumawa ka ng hakbang para harapin si Laika, bakit hindi mo sinabing sobra ang pang-aapi sa mga tao? Ngayon, pinapasigaw lang kita ng kaunti, sinasabi mo bang sobra ang pang-aapi ko sa mga tao? Hindi ko ginagawa. Ako rin, isang simpleng Empyrean, ay walang kwalipikasyon para pilitin ang isang Heavenly Emperor na gumawa ng kahit ano. Pero palaging may isang taong magpapagawa sa iyong kahit ano. Pagkatapos magsalita, malamig na sumangot si Mateo, pinagpag ang kanyang manggas, at umalis. Sandali lang. Nagbago ang mukha ni Carden, dahilan para mapahinto si Mateo. Tumigil si Mateo sa kanyang katawan at malamig na sinabi, 10,000 beses, walang bawas kahit isang beses. Muntik nang samukha si Carden ng isang subo ng matandang dugo. Hindi pa siya nagsasalita ay pinigilan na ng batang ito ang kanyang mga salita. 2,152. Baboy si Carden. Baboy si Carden. Paulit-ulit, isang malakas at malinaw na boses ang umalingaw sa buong Rain Dragon Stronghold. Malinaw itong naririnig ng lahat. Napaka-dominant ni Carden sa Rain Dragon Stronghold, halos ginawa niyang isa na lamang si Rio na isang simpleng figure lamang. Walang sino man ang nang-ahas na hamanin ang kanyang prestihiyo. Napaka-arrogant rin ni Harold sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ngayon, ginawa nga ni Protector Elder Carden ang ganoong bagay. Nakakahiya talaga. Ang mga dragon sa kuta ay nagpakita ng kakaibang tingin, ngunit hindi rin nila ito masyadong ipinakita, kaya't pinipigilan nila ito. Gaano ba katindi ang pananaw sa mga makapangyarihang Heavenly Emperor? Natatakot silang lahat na baka maghiganti si Elder Carden pagkatapos. Napakaganda talaga ng eksenang ito. Hindi ko kailanman naisip sa buhay ko na may makakapagpagawa kay Elder Carden ng ganito. Pero ngayon, nangyari talaga ito. Napakagaling talaga nitong si Mateo. Pagpasok sa Dragon Eye Cave, hindi lang siya nakalabas ng buhay, nakalusot pa siya sa Empyrean Realm at nakuha pa ang Heavenly Dragon Mark, at naging anak ng Heavenly Dragon. Sa Rain Dragon Stronghold, halos natatakpan ni Elder Carden ang kalangitan gamit ang isang kamay. Sa paggawa nito ni Mateo, nalinis niya ang kanyang mukha. Tiyak na hindi siya pababayaan ni Elder Carden. Kalimutan mo na yan. Dahil anak ng dragon sa langit ang pagkakakilanlan ni Mateo, para na rin siyang nakakuha ng gintong token na hindi dapat mamatay. Ano ang magagawa ni Elder Carden sa kanya? Mahinahong nag-usap ang grupo ng mga dragon. Malinaw na masyadong matindi ang epekto sa kanila ng eksenang ito. Isang makapangyarihang Supreme Heavenly Emperor ang nagsabing isa siyang baboy sa harap ng lahat at kinailangan pa niya itong sabihin ng 10,000 beses. Isang dragon na isa ring baboy. Ang eksenang ito ay tunay na walang kapantay na kakaiba. Sa tuktok ng toreng bato, hindi inalis ni Carden ang tingin kay Mateo. Kung nakamamatay lang ang tingin, matagal ng 10,000 beses nang namatay si Mateo. Nakakalungkot lang na malinaw sa puso ni Carden na wala talaga siyang magagawa kay Mateo. Tuwang-tuwa si Rio sa kanyang puso. Sa loob ng ilang taon, matagal na siyang pinipigilan ni Carden. Ang paraan ng paggawa ni Mateo ng mga bagay ngayon ay talagang nakatanggap ng matinding ganti para sa kanya. Dumating si Rio sa harap ni Mateo at nagtanong ng may pananabik, "Mateo, na lumabas ka sa Dragon Eye Cave. Ikaw ba?" Tumanggaw si Mateo at sinabing, "Sumama sa akin si Killian. Nasa likod sila at mabilis silang darating." Habang nagsasalita siya, ilang dosenang figure ang lumitaw sa abot tanaw. Ang nangunguna ay kaibig-ibig at kaakit-akit, may pares ng sungay na tumutubo sa tuktok ng kanyang ulo. Si Killian nga iyon. Inay. Sigaw ni Killian. Baka sa mukha ni Rio ang pagkabalisa.
Ngunit di nagtagal, nanlamig ang ekspresyon niya, at sinabi niya sa seryosong boses, alam mo pa rin ba kung paano bumalik? Pagkatapos mong bumalik, harapin ang pader ng 100 taon. Kung hindi ka makakalusot sa Second Firmament Empyrean, hindi ka maaaring lumabas. Dinilaan ni Killian ang kanyang dila at pabiro na sinabi, Nay, huwag po muna kayong magalit. Hindi ba't si Carden yan? Si Carden. Ay baboy. Ha 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 ha. Umabot ba sa puntong yan ang edad ng matandang to? Para pagalitan pa ang sarili niya. May sasabihin sana si Killian nang maakit siya sa boses ni Carden. Masyadong malakas ang boses ni Carden, kahit ayaw marinig ni Killian, hindi rin niya magawa. Hindi siya nag-react noong una. Pero nang mapag-isipang mabuti, hindi ba't si Carden mismo? Bakit ba pinapagalitan ng lalaking ito ang sarili niya? Malinaw na narinig ni Carden ang walang pigil na tawa ni Killian, ang kanyang mukha ay halos umitim hanggang sa halos maging lila. Ang iba ay may kakaibang ekspresyon at mahina pang ang nag-uusap. Ngunit walang nang ahas na tumawa ng lantaran. Pero wala ni Katie Ting na pag-aalinlangan si Killian, tumawa siya ng masayang-masaya. Sobrang saya. Habang galit ay galit si Carden ay labis ding nagulat sa kanyang puso. Bakit lumabas din si Killian? Kailan naging ganoon kadaling lumabas ang Dragon Eye Cave? Hahaha. Tanga ba ang matandang ito o hindi? Para pagalitan pa ang sarili niya. Sa tabi, tumawa ng malakas si Embry at sinabing. Nang makita ko ang matandang ito, si Kuya Alaric, agad akong nagkaroon ng kumpiyansa. Kahit ang ganitong uri ng hanggal ay kayang mag-cultivate para maging isang Heavenly Emperor. Si Kuya Alaric ay tiyak na kayang mag-cultivate hanggang sa ganoong antas. Same time na tumango si Alaric habang sinasabi ito ng napakaseryoso. Hey, Kuya Embry? Mas malakas ako kaysa sa iyo, kaya kung natural na mag-cultivate hanggang sa Heavenly Emperor realm ng mas marami pa. Nanghahamak na sabi ni Embry. Tingnan mo ang sarili mo, hindi ka naman gaanong mas magaling kaysa sa matandang ito. Kahit na kaya mong mag-cultivate hanggang sa Heavenly Emperor realm, mas malakas ka pa rin ng isang baitang kaysa sa kanya, sabi ni Alaric. Paf! Kahit kalmado si Mateo, kinikiliti rin siya ng dalawang lalaking ito. Pero nang makita ni Mateo ang ekspresyon ni Carden, agad siyang nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang puso. Ang dalawang buhay na kayamanang ito ay sa wakas ay nagkaroon na ng silbi. Sunod-sunod na nagsalita ang 2 taong ito, namumula na ang mukha ni Carden mula sa pagiging itim, halos lumaki ang kanyang mukha ng isang tupi, halos sumabog. Putok! Isang napakalakas hanggang sa sukdulang pressure ang bumagsak sa buong Rain Dragon Stronghold. Saan nanggaling ang mga hanggal na yan? Para manggahas na gumawa ng kalokohan sa harap ng emperador na ito. Papatayin kayong lahat ng emperador na ito gamit ang palad. Si Carden ay may anyo ng matinding galit. Nang mag-alab ang galit ng isang emperador sa langit, tila nanigas ang hangin. Nako! Mateo, iligtas mo kami. Kakaiba ang sigaw ng 2 tao at nagtago sa likod ni Mateo. Sa puso nilang dalawa, matagal ng parang Diyos si Mateo. Ang mahiwagang kapangyarihang ipinakita ni Mateo sa Dragon Eye Cave ay matagal nang nagpasakop sa kanilang dalawa. Kahit na isang Heavenly Emperor si Carden, mas masungit pa rin siya sa kanilang mga puso. Kaya naman nang ahas ang dalawa na maging walang pigil. Naningkit ang 2 mata ni Mateo at seryosong nagsalita, Carden, ano ang gusto mong gawin? Tumigil ang kahangahangang momentum ni Carden, nakataas ang isang palad sa ere, at hindi na nang ahas pang lumapag. Nang makita ni Embry na hindi talaga kumilos si Carden, agad siyang naglakas loob. Inilabas niya ang kanyang ulo mula sa likuran ni Mateo at sumigaw, sinasaway mo ang iyong sarili at nang ahas ka pang sabihing hanggal ang iba, saan nanggaling ang iyong tapang? Makinig ka sa pangalan ng munting Panginoong ito, ako si Little Embry sa ilalim ng utos ni Lord Mateo. Iniunat din ni Alaric ang kanyang ulo at sumigaw sa malinaw na boses, Little Alaric sa ilalim ng pamumuno ni Lord Mateo. Bobo na matandang lalaki, tandaan mo. Tiyak na malalampasan ka ng Little Lord na ito sa hinaharap. Galit na galit si Carden.
Kahit na isa siyang powerhouse ng Heavenly Emperor, pakiramdam niya ay halos sumabog ang dalawa niyang baga sa oras na ito. Carden, 200 beses pa lang ang nakalipas, mayroon pang 8,800 beses, kailan mo balak sabihing hanggang? Malamig na sabi ni Mateo. Nagngingit-ngit si Carden at sinabing, ituring mo ang iyong sarili na walang awa. Baboy si Carden. Baboy si Carden. Baboy si Carden. Ang tanging magagawa lang ni Lord Heavenly Emperor ay magpatuloy. Nagulat si Killian nang sabihin niya, anong nangyayari rito? Napangiwi si Rio at sinabing, ikaw na babaeng walang pinag-aralang kaalaman o kasanayan, para hindi man lang malaman ang tungkol sa anak ng makalangit na dragon. Gulat na itinuro ni Killian si Mateo at sinabing, siya ba ang tinutukoy mo? Nanlamig ang mukha ni Rio at sinabi niya sa seryosong boses, kawalang galang. Ikaw, Binibini, ay nagiging mas walang pidgel para manggahas na maging bastos sa anak ng makalangit na dragon. Humagalpak ng tawa si Killian at sinabing, Inay, hindi mo naman kailangang maging ganoon kagalang sa kanya. Kung seniority ang pag-uusapan, kailangan ka pa rin niyang tawaging lolo. Labis na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rio, at galit na sinabi niya, Sus Mariosep, ikaw. Gusto mo bang galitin ang ina hanggang mamatay? Gaya ng sabi niya, akmang aagawin na sana niya ang lahat para asikasuhin si Killian pero pinigilan siya ni Mateo. Panginoon ng Dragon, sandali. Tama ang sinabi ni Killian. Sabi ni Mateo na may hiyang ekspresyon. Nagulat si Rio, at hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo. Bamantong hininga si Mateo at sinabing, may nakatatandang kapatid ba ang Dragon Lord na nagngangalang Indra? Nanginig ang buong katawan ni Rio, at hindi makapaniwalang sinabi niya, ikaw. Ikaw ba ay inapo ni Kuya? 2,153. Carden, nakakagulat na eksena yan. Wala ka bang magawa? Para tawagin mo pa ang sarili mong baboy. Sumisigaw si Carden ng baboy si Carden nang biglang lumitaw ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tuktok ng toreng bato na may bakas ng pagkaaliw sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Carden at sinabi niya, kapatid na Ares, bakit ka nandito? Tumawa si Ares at sinabing, hindi mo kailangang pakialaman kung ano ang dahilan ko rito. May ginagawa ka rito na kakaiba. Naririnig pa nga ng emperador na ito ang mga alulong mo mula sa layong 100 milya. Hey, ang ating lahi ng dragon ay walang kapantay na marangal. Kaya kahit naiwan mo ang iyong sarili sa kawalan ng pag-asa, huwag mong ilagay ang iyong sarili sa parehong kategorya ng isang baboy, ang ganitong uri ng mababang uri ng anyong buhay. Namumula ang mukha ni Carden, at lalong lumalala ang galit sa puso niya kay Mateo. Itong si Ares ang makapangyarihang Heavenly Emperor ng Heavenly Stronghold na Purple Dragon Stronghold. Dahil nakita niya ang eksenang ito, hindi kaya kakalat ang hindi kanais-nais na iskandalong ito sa lahat ng mga kuta sa langit. Maaari kayang tuluyang mawala ang mukha niya sa pseudo-world ng East Suppression. Mabuti na lang at maganda ang relasyon nila ni Ares. Bamantong hininga si Carden at sinabing, hay nako. Huwag mo nang banggitin pa yan, Kuya Ares. Sa ngayon, parang may nababara sa dibdib ko, halos sumabog na. Alam ni Oshi na tinatakpan ni Carden ang kalangitan gamit ang isang kamay sa Rain Dragon Stronghold, na halos ginagawang isang figurehead si Dragon Lord Rio. Hindi dapat nangyayari ang ganitong eksena ngayon. Oh! May makakapagpagalit pa rin ba sa iyo hanggang ganito sa Rain Dragon Stronghold na ito? Nagtatakang tanong ni Ares. Mapait ang tingin ni Carden habang sinasabi, wala naman noon, pero ngayon. Hay! Paimpol niyang ikinwento ang mga pangyayari. Siyempre, pili niyang nakalimutan ang labis na pagmamataas ni Harold. Nang marinig ito ni Ares, hindi niya maiwasang mamula sa gulat. Sinasabi mo bang 10 taon lang ang ginamit niya at nakarating sa Empyrean sa Dragon Eye Cave, nakuha ang Heavenly Dragon Mark, at natagpuan pa ang daan pabalik? Tugon ni Ares. Tumanggaw si Carden at sinabing, tama. Tama na nga. Matandang pang Carden, tinuturing kang kaibigan ng emperador na ito. Ginagaya mo ba ang emperador na ito na parang unggoy? Diretsong dinuraan ni Ares ang mukha ni Carden.
Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Cardan. Ngunit sa oras na ito, bahagyang sumigaw si Ares sa pagkagulat. Isang puting lihim na utos ang tumalon mula sa kawalan at bumagsak sa mga kamay ni Ares. Inabot ni Ares ang kanyang kamay at hinawakan ang sikretong utos sa kanyang kamay. Habang inilalagay ang kanyang banal na sentido sa loob at tumingin, hindi mapigil ang magbago ang kanyang ekspresyon. Cardan, ano ang sinabi mong pangalan ng Po? Sa anak ng makalangit na dragon. Tanong ni Ares sa seryosong boses. Mateo pala ang pangalan niya. Nagngingit-ngit si Cardan at sinabing. Nang makuha ang kumpirmadong sagot, baka sa mukha ni Ares ang gulat nang sabihin niya, kung gayon, totoo pala ang sinabi mo kanina. Hindi nakapagsalita si Cardan nang sabihin niya, totoo naman talaga. Napabuka ng malaki si Ares, baka sa kanyang mukha ang hindi makapaniwala. Hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ni Cardan, lalo na't nangyari pa nga ito sa isang tao ng sabay. Napakahirap isipin ang bagay na ito. Pinagmasdan ni Cardan ang kanyang pananalita at mukha at sinabing, si Brother Ares ay papunta sa Rain Dragon Stronghold, maaari kayang. Tumanggaw si Ares at sinabing, tama, malapit nang magsimula ang labanan ng mga anak ng dragon, naparito ako para imbitahan si Killian na sumali. Gayunpaman. Isang lihim na utos ang dumating mula sa kuta ngayon lang, na nagsasabing may karagdagang pangalan na lumitaw sa monumento ng Dragon Mark, na tinatawag na Mateo, na nagmula mismo sa iyong Rain Dragon Stronghold. Hindi ko talaga inaasahan na ang isang maliit na Rain Dragon Stronghold ay talagang nagbunga ng dalawang anak ng makalangit na dragon sa pagkakataong ito. Hehe, Mateo, nang makita mo ang lola mong ito, hindi ba dapat ay yumuko ka? Pang-aasar muli ni Killian kay Mateo. Nawala ng imek si Mateo, kayang laruin ni Killian ang patpat na ito sa loob ng 10 taon. Gayunpaman, sabi ni Rio sa seryosong boses, Killian, hindi ka dapat maging bastos. Hindi alintana na nakuha ni Mateo ang Heavenly Dragon Mark, ang pagbanggit lang kung paano siya kabilang sa Atavism Dragon Soul, katumbas ito ng kahalili ni Big Brother na pinaghihiwalay ng mga henerasyon. Kung pag-uusapan ng seniority, kaedad mo siya. Mas bata ka sa kanya at dapat mo siyang tawaging kuya. Tumingin si Rio kay Mateo nang may mapagmahal na tingin. Malapit ang kanilang relasyon ni Indra. Kahit ang mga uwak na dumadapo sa bubong ay may pagmamahal sa bahay, kaya natural lang na iba ang pananaw niya kay Mateo. Tumikim si Killian at malungkot na sinabi, ano? Sa wakas ay nakakuha na rin ako ng kaunting impluwensya laban sa kanya, pero sinira mo lang ito sa isang pangungusap lang. Natatawa rin si Mateo na makinig sa isang tabi. Lumalabas na ganito pa rin pala ang paraan ng pagsasabi ng mga bagay-bagay ng Dragon Clan. Tinitigan ng masama ni Rio si Killian at sinabing, ikaw na babae, hindi ka naman naglilinang ng maayos araw-araw. Puro gulo lang ang alam mo. Malapit nang magsimula ang labanan ng mga anak ng dragon. Simula ngayon, maglinang ka ng maayos para sa akin, sikaping makarating sa Second Firmament Empyrean sa lalong madaling panahon. Kung matatalo ka sa labanan ng mga anak ng dragon, tingnan mo kung hindi kita bibigyan ng leksyon. Nang marinig ni Killian ang salitang cultivate, hindi niya maiwasang sumakit ang ulo. Inay, huwag mo na akong pilitin. Tingnan mo, masigasig na akong naglilinang, napakabilis kong naglilinang hanggang sa Empyrean Realm, sabi ni Kian sa pabiro na paraan. Ngunit hindi man lang natinag si Rio at napangiwi habang sinasabing, huwag mo akong bigyan yan. Hindi pa ba alam ni inay ang ugali mo? Kung maglalakas loob ka pa ring maging pabaya, tandaan mo lang na direkta kitang ikukulong. Naging mapait ang mukha ni Killian. Bigla siyang nagkaroon ng inspirasyon. Hinailan niya si Mateo, at para bang binibigyan niya ang mga tao ng pakiramdam na hindi niya kayang tumulong para magpakita ng malasakit kapag may makakita sa kanya habang sinasabi niya, Kuya Mateo. Malapit nang magalit si Rio, ngunit nakita niyang ngumiti si Mateo. Sabi niya, Tita, hindi mo rin kailangang pilitin si Killian ng ganito. Sa talento niya, hindi ba't madali pa ring makarating sa Second Firmament Empyrean? Tumanggaw si Killian na parang manok na tumutukan ng kanin sa gilid, mariing sumasang-ayon dito. Ang mga salita ni Mateo ay hindi rin labag sa kanyang konsensya. Ang talento ni Killian ay talagang bihira niyang makita sa buhay na ito.
Kahit si Barsom na nagmamagaling at nagpapanggap na henyo ay isa ring basura sa harap ni Killian. Mapaglaro pa rin si Killian, kaya naman napakabagal ng kanyang cultivation speed. Kung masigasig siyang nag-cultivate, ang kasalukuyan niyang lakas ay siguradong magiging nakakatakot na. Umiling si Rio at sinabing, hindi mo alam ito. Pero ang labanan ng mga anak ng dragon ay may kaugnayan sa pag-angat at pagbagsak ng Rain Dragon Stronghold. Ngayong ang labanan ng mga anak ng dragon ay nakataob sa ating mga ulo dahil sa kanyang tamad na personalidad, tiyak na magdurusa siya ng malaking pagkalugi sa labanan ng mga anak ng dragon. Ang mga makakakuha ng Heavenly Dragon Mark at maging mga anak ng makalangit na dragon, ang bawat isa sa kanilang lakas ay napakalakas at hindi gaanong mas mahina kaysa sa kanya. Ngumiti si Mateo at sinabing, relax ka lang, Tia, iwan mo sa akin ang tagumpay ni Killian. Nagulat si Rio at sinabi ng may kaaya-ayang pagkagulat, muntik ko nang makalimutan. Ikaw ang pangalawang sage na personal na ipinagkaloob ng Sacred Ancestor High Priest. Kung gayon, hindi ako magiging magalang. Ngumiti si Mateo at sinabing, isang pamilya lang tayo. Hindi mo kailangang maging masyadong malayo sa isa't isa. Ngumiti si Rio at sinabing, hindi ko talaga inaasahan na magkakaroon pala si Kuya ng isang natatanging inapo na katulad mo. Sa paglipas ng panahon, tiyak na malalampasan mo ang iyong hinalinhan. Pumadjejek si Killian at sinabing, magaling. Kapag kumain ako ng medicinal pill, makakaiwas talaga ako sa abala. Sa harap ni Ares, sinabi ni Carden nang may malungkot na tingin, kapatid na Ares, kailangan mong itaguyod ang hustisya para sa nakababatang kapatid na ito. Hindi niya alintana na pinatay ng batang iyon ang aking Harold, ginamit pa niya ang ganitong uri ng paraan para ipahiya ako. Hindi ko talaga matiis ang hinaing na ito. Nagpakita si Ares ng isang mahirap na tingin, umiling, at bumantong hininga, nakababatang kapatid na Carden, alam ng kuya ang kapitan sa iyong puso. Ngunit alam mo ang katayuan ng anak ng makalangit na dragon. Kung ibabatay pa lang sa aking katayuan, mahirap siyang hawakan. Palihim na isinumpa ni Carden ang matandang Zoro, pinagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, hanggat handang tulungan ni Brother Ares ang nakababatang kapatid na maghiganti, handang ialok din ni nakababatang kapatid ang Heaven Shaking Hammer gamit ang dalawang kamay. Hindi napigilan ni Ares ang mapangiti nang marinig ito. Pagkatapos ay sinabi niya, nakababatang kapatid na Carden, huwag kang mag-alala. Ano ang relasyon natin? Ang mga bagay mo ay bagay ko rin. Ang bagay na ito, tiyak na tutulungan kitang ayusin ito. 2154. Matapos mabuo ang tableta, nakaraos si Killian kinabukasan. Kasunod nito, sinundan ni na Mateo at Killian si Ares at nilisan ang Rain Dragon Stronghold. Ayaw ni Mateo na sumali sa kahit anong labanan ng mga anak ng dragon, mahigit 100 taon na ang nakalipas mula nang gawin niya ang paglalakbay na ito upang iligtas si Laika. Medyo nag-aalala siya tungkol sa agila ng langit sa kanyang puso at nagplano na maghanda na umalis pagkatapos manatili ng ilang araw. Ngunit hindi niya matiis ang matigas at mahinahong taktika ni Killian pati na rin ang tame time na pag-asa ni Rio kaya't umalis siya ng may bahagyang pag-aatubili. Huho, si Dragonson Crosswell ay tunay na isang walang kapantay na talento para makapag-cultivate sa kaharian ng Empyrean sa edad na ito. Tiyak na makakapasok ka sa Heavenly Dragon Mountain sa hinaharap, natatawang sabi ni Ares. Siya ay napakamapagkumbaba at magalang habang tumatagal at walang anumang anyo ng isang makapangyarihang Heavenly Emperor. Gayunpaman, matagal na niyang napukaw ang intensyong pumatay kay Mateo. Mula sa bibig ni Carden, alam na ni Ares kung gaano kahalimaw si Mateo. Kung lumaki ang isang halimaw na tulad niya, magiging malaking banta siya kay Dragonson Cyrus. Hindi talaga maaaring matagal ang bantang ito. Si Cyrus ay tiyak na anak ng makalangit na dragon ng Purple Dragon Stronghold, at pamangkin din siya ni Ares. Kaya naman, kahit hindi magbabayad si Carden ng kapalit, papatayin din niya si Mateo, para mawala ang nakatagong panganib na ito habang ito ay namumukadkad pa. Napakabait naman ni Senior. Medyo sinuwerte lang itong si Crosswell, nakangiting sabi ni Mateo. Umikot ang mga mata ni Killian at sinabing, napaka-ipokrito mo talaga. Halatang kahanga-hanga ka, pero nagkukunwari kang hindi kahanga-hanga. Ang iyong Dragonbeard Purple Shine Pill ay talagang napakagaling.
Ang mga 7-star priest sa kuta ay mga ordinaryong tao lamang kung ikukumpara sa iyo. Nabahala si Ares sa kanyang puso. Marunong pa nga palang magpino ng mga table tas ang batang ito. Isa pa, napakalakas niya talaga. Hindi nakapagtataka kung bakit mabilis na nakalusot si Killian. Lumalabas na dahil pala ito sa medicinal pill. Alam ni Ares na si Killian ay napakatamad sa paglilinang at imposibleng maging katapat ni Cyrus, kaya hindi niya ito pinansin. Hindi niya inaasahan na sa pagdating niya sa pagkakataong ito, si Killian ay talagang nakalusot ng magdamag na nagpamangha sa kanya. Sa ganitong paraan, si Killian ay naging isang matinding kaaway din ni Cyrus. Hindi napigilan ni Mateo na mawala ng malay nang marinig niya ito. Mapagkumbaba siya. Paano ito naging mapagkunwari nang makarating ito sa bibig ni Killian? Hindi niya pwedeng purihin ang mga tao at magmukha siyang kahanga-hanga, di ba? Paano hahayaan ng mga tao na sundan ito? Maliban na lang, hindi niya alam na ang mga salitang ito ay mas nagpapalakas sa balak pumatay ni Ares. Napakabilis kumilos ng 3 tao. Pagkalipas ng kalahating buwan, nakarating sila sa isang lugar na may matataas na bundok at matatayog na tuktok. Kayong dalawa, ang lugar na ito ay isang sangandaan. Kailangan pa ng emperador na ito na maglakbay papunta sa South Hope Stronghold at tanggapin ang anak ng makalangit na dragon, si Longzing, sa Purple Dragon Stronghold. Masyado kayong mabagal maglakbay, kailangan ko kayong abalahin na maghintay dito ng ilang araw. Sa huling kalahating buwan, tiyak na makakahabol ang emperador na ito, pinagsalikop ni Ares ang kanyang mga kamay at sinabi. Puro ang iniisip ni Killian at walang hinala. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, sige, hihintayin ka namin. Bahagyang ngumiti si Ares, gumalaw ang figure, at naglaho. Pagkaalis ni Ares, bahagyang kumunat ang noo ni Mateo ngunit naging alerto rin. Hoy! Nagkakamali ka ba? Nakalusot ka pa nga sa Dragon Eye Cave, pero tinatakot ka ng ilang na ito. Natatawang sabi ni Killian. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabi sa seryosong boses, mas mabuting maging isang lantaran na kaaway kaysa sa isang huwad na kaibigan. Ang isang lantaran na kaaway ay maaaring maging sumpa ngunit ang isang nagpapanggap na kaibigan ay mas malala pa. Ang istrukturang pang-espasyo dito ay napaka-hindi matatag. Kapag ang isang tao ay nagtago sa isang puwang, ito ay magiging parang isang isdang pumapasok sa dagat. Hindi natin mahahanap ang mga puwang na iyon. Siyempre, ang lugar na ito ay isa ring mainam na lugar para sa isang pagtambang. Tumawa si Killian at sinabing, Kuya Mateo ko, masyado ka bang maingat? Ang lugar na ito ay East Suppression Pseudo-World. Sino ang maglalakas loob na tambangan tayo sa teritoryo ng aking marangal na Dragon Clan? Malinaw na hindi pinansin ni Killian ang pag-iingat ni Mateo. Ngunit si Mateo ay naglakbay pahilaga at patimog, at wala siyang ideya kung ilang lugar na ang naranasan at kung ilang massacre na ang naranasan niya noon. Natural lamang na hindi siya magiging kasing dalisay ni Killian. Umiling si Mateo at sinabing, hindi mainam na magtagal sa lugar na ito. Mas mabuting magmadali na tayo at umalis. Sinabi ni Killian, pinahintay tayo ni Emperador Ares sa langit dito, kung pupunta tayo, paano niya tayo mahahanap? Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata at sinabi ng may malamig na ngiti, natatakot ako na wala rin siyang mabuting intensyon. Sa simula, wala ring hinala si Mateo kay Ares. Pero ang mga sinabi ni Ares ngayon lang ay napakaraming kainahinala. Mabagal ang paglalakbay. Magsangang kalsada. Magkakaroon ba talaga ng malaking abala ang pagsasama ng dalawang Empyrean sa paglalakbay? Isa pa, medyo nagkataon lang ang sangandaan na ito, di ba? Sinabi sa kanya ng likas na ugali na hindi ligtas ang lugar na ito. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na isa itong pukana, isang plano para patayin silang dalawa. Naramdaman ni Killian na medyo abnormal si Mateo at malungkot na sinabi, Mateo, masyado kang sensitibo. Hindi talaga nagmamayabang si Heavenly Emperor Ares. Sa paglipas ng panahon, inalagaan din niya tayo ng husto. Paano niya tayo masasaktan? Hindi mapigilan ni Mateo ang hindi makapagsalita. Napakadalisay ng babaeng ito at hindi niya alam ang kalupitan ng puso ng tao. Hindi siya naniniwala na ang pseudo-world ng pagsupil sa silangan na ito ay isang dalisay na lupain na walang alitan.
Bagamat hindi alam ni Mateo kung bakit gagawa ng hakbang si Ares laban sa kanya, ang lugar na ito ay tiyak na mapanganib. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, hindi ka sasama. Hindi ako sasama. Gusto kong umalis, umalis ka. Matigas na sabi ni Kilian. Bumantong hininga si Mateo at sinabing, kalimutan mo na yan, gusto kong makita kung anong mga panlilinlang ang magagawa ni Ares. Hindi siya makapaniwala na si Ares ay nang-ahas na kumilos laban sa kanilang dalawa sa isang lantaran na paraan. Tutal, si Ares ay isang sagong tumanggap, kung silang dalawa ay mamatay sa kamay ni Ares, siya rin mismo ay ililibing sa kamatayan. May mapanghamak na tingin si Kilian habang sinasabi, Mateo, nagkamali ako ng paghusga sa iyo. Ipinipindot mo ang sarili mong mga pagkukulang sa iba. Hindi lahat ay kasing iyakin mo. Ngumiti si Mateo at hindi ito pinansin. Paglapag niya sa mga bundok, nakahanap siya ng lugar na mapagpahingahan. Iba-iba ang pananaw ng bawat tao sa mundo. Simple lang ang iniisip ni Kilian at natural lang na nadama niya na napakasimple lang ng mundong ito. Hindi ba't nagustuhan din ni Mateo ang nakababatang kapatid na ito dahil dito? Matapat sa mga kaibigan, simpleng pag-iisip, ang pakikitungo sa gayong tao ay hindi nangangailangan ng anumang pagsisikap. Hindi ito ipinagtatalo ni Mateo. Sa halip, walang humpay si Kilian at galit na hinabol si Mateo at sinabing, Hindi ko talaga masabi na noon ka pala ka. Walang sama ng loob o poot sa amin si Heavenly Emperor Ares. Napakabait din niya. Kaya ano ang dahilan niya para saktan kami? Aaminin ko, napakahusay magpanggap ni Ares habang ginagawa ang lahat. Kahit si Mateo ay nalinlang, lalo na't pinag-uusapan niya si Kilian. Hindi nasayang ang katandaan ni Ares sa huli. Kahit si Mateo ay hindi rin napansin ang balak pumatay sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, hindi masyadong malapit si Ares sa kanilang dalawa, ngunit hindi rin siya nagpanggap na isang emperador sa langit. Sumasagot sa bawat tanong, tumutulong sa bawat problema. Masyadong normal ang lahat ng ipinahayag. Mukha siyang isang mabait at maamong lolo. Kung hindi dahil sa medyo pangit na kalagayan niya ngayon, kasama na ang pagiging sensitibo niya sa kalawakan, malamang hindi pa niya matutuklasan ang panganib. Magsalita ka! Magsalita ka! Dahil hindi makapagsalita, sa tingin mo ba ay may katuturan ang sinabi ko? Pagkalipas ng kalahating buwan, pagdating ng Emperador Ares sa langit, tingnan mo kung anong mukha ang mayroon ka pa rin para harapin siya. Galit na sabi ni Kilian. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Kilian ay ang hindi pagdating ni Heavenly Emperor Ares. Sa halip, isang grupo ng mababangas at masasamang tulisan ang dumating. 2,155. Paparating na. Kasalukuyang nakapikit si Mateo para magpahinga, hindi pinapansin ang huni ng Kilian sa tabi. Bigla, isang alon sa kalawakang kanyang napansin ng malinaw. Nagulat si Kilian noong una, at pagkatapos noon ay nagreklamo siya, Hoy, ginagamit mo pa rin ang ganitong uri ng mababang antas na pamamaraan para lokohin ako, sa tingin mo maniniwala ako. Pero hindi siya pinansin ni Mateo at dahan-dahang bumangon. Tila nakita niya ang masukal na kakahuyan, at may seryosong ekspresyon sa mukha. Sa di kalayuan, may ilang malalakas na aura na kasalukuyang paparating dito. May sunod-sunod na kalusko sa masukal na kakahuyan. Ilang dosenang figure ang nagpakita ng kanilang mga figure. Ang taong nasa harap ay may makakapal at makapal na kilay, isang pares ng mga matang kasing talas ng sa agila. Ang peklat sa sulok ng kanyang mata ay umaabot hanggang sa baba. Lubhang nakakatakot. Malamig na sabi ng lalaking may pilat, lahat kayo, bantayan ninyong mabuti ang inyong mga posisyon. Mahusay ang batang ito sa batas pangkalawakan. Huwag ninyo siyang hayaang tumakbo. Opo, Panginoong Kilian. Sagot ng lahat. Nang lumitaw ang grupong ito sa harap ni Kilian, lubos siyang natigilan. Ang bawat aura ng mga taong ito ay napakalakas, lahat sila ay mga Empyrean powerhouse. Ang lalaking may pilat sa harap ay umabot pa sa middle stage na Empyrean. Matagal nang handa ang isip ni Mateo at kalmado habang dahan-dahang ibinubuko ang kanyang bibig at sinabing, pinapunte ba kayo rito ni Ares? Tumawa ng malakas si Kilian at sinabing, bata, gusto mo ba akong akitin? Pero,
Hindi mahalaga iyon dahil siguradong patay ka na ngayon. Tama, si Lord Shu nga ang nagpadala sa amin dito. Kung titingnan mo ang hitsura mo, hindi ka ba talaga nagulat? Sa paningin ni Killian, si Mateo ay isa ng pagong sa panga. Tiyak na mamamatay siya. Bagamat matibay ang batas pangkalawakan, hanggat may sapat na pag-iingat, hindi maaaring tumakbo ang kalaban. 1,000 talampakan lang ang layo nila kay Mateo ngayon. Sa ganitong distansya, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Mateo na ipatupad ang batas pangkalawakan para makatakas. Pero tungkol sa reaksyon ni Mateo, labis na nagulat si Killian. Dahil masunaring naghihintay si Mateo dito, hindi niya dapat alam na si Lord Shu ang nag-ayos nito. Pero bakit siya kalmado, na parang matagal na niyang alam? Hindi ito maipaliwanag. Kung alam lang niya na tulong iyon ni Killian, malamang matagal na siyang wala sa sarili sa tuwa. Nang marinig ang mga salita ni Killian, si Killian ay lubos na natulala. Hindi ito pinaniwalaan ni Killian at sinabing, imposible. Ito. Paano ito naging posible? Napakabait ni Lord Ares. Siguradong kayo ang nagkukunwari sa kanya. Hindi napigilan ni Mateo ang hindi makapagsalita at sinabing, ang matandang iyon ay malamang nabuhay ng hindi bababa sa 10 milyong taon. Hindi ba't madaling magpanggap na isang mabait na lolo? Hindi lubos matanggap ni Killian ang katotohanan ito. Nang tumingin siya kay Mateo, parang tinutusok ang puso niya. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng matinding pagkakasala sa loob-loob niya. Pasensya na, ako. Nagkamali ako. Ikaw. Tumakas ka. Huwag mo akong alalahanin. Simple lang si Killian, pero hindi siya tanga. Alam niyang mali talaga ang pagkakaintindi niya kay Mateo. Isa talagang malaking sinungaling si Ares. Ngumiti si Mateo at sinabing, kalokohan yan. Nakababata kitang kapatid, paano kita iiwan at tatakas ng mag-isa? Tumawa ng malakas si Killian at sinabing, tumakas. Bata, mukhang hindi mo pa napagtanto ang sitwasyon mo. Sa harap ng Empyrean na ito, gusto mo pa ring tumakbo. Biglang may naalala si Killian, habang nakatingin sa lalaking may pilat, gulat na sumigaw, mga mata ng agila, pilat, ikaw. Ikaw si Killian. Tumawa ng malakas si Killian at sinabing, mukhang medyo maugong pa rin ang pangalan ng Empyrean na ito. Nag-aalalang sabi ni Killian, Mateo, dali tumakbo ka. Sikat ang lalaking ito sa pagpatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Isa pa, napakalakas niya, at walang kapantay sa parehong ranggo. Nakagawa siya ng maraming krimen sa Purple Dragon Stronghold at hinabol ang ilang dosenang itim na kuta. Kalaunan, naalarma ang isang kuta sa lupa. Ayon sa mga alamat, noong siya ay Third Firmament Empyrean pa, minsan na niyang naharap ang paghabol ng 5 dakilang Third Firmament Empyrean noon. Sa huli, ang 5 dakilang Empyrean na iyon ay napatay niya lahat. Kung si Killian ay isa lamang Second o Third Firmament Empyrean, hindi sana ganoon kakabahan si Killian. Alam niya ang kapangyarihang lumaban ni Mateo. Kahit hindi siya manalo, may pag-asa pa rin siyang makatakas. Ngunit ang Killian na ito ay isang makapangyarihang eksperto sa Fourth Firmament Empyrean. Bukod pa rito, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay napakalakas. Hindi na ganoon kalaki ang kanyang kumpiyansa kay Mateo. Gustong-gusto ni Killian na inisin si Azzy, pinagsasabihan itong pag-usapan ang ilan sa mga interesanteng bagay ng pseudo-world ng East Suppression at ang labas ng mundo. Napakalaki ng katanyagan ni Killian sa hangganan ng Purple Dragon Stronghold. Nabanggit na ito ni Azzy noon, kaya doon niya nalaman. Hey, dahil alam mo na ang mga nagawa sa labanan ng Empyrean na ito, dapat alam mo na siguradong patay ka na ngayon, di ba? Para harapin ka, inilabas ng amang ito mo ang lahat ng piling sundalo. Malamig na tawa ni Killian. Sa mahigit 12 dosenang Empyrean na naroon, 3 lang ang mga Third Firmament Empyrean. Mayroon ding 7 hanggang 8 Second Firmament Empyreans. Ang First Firmament Empyreans ay mayroon ding 7 hanggang 8 tao. Kasama si Killian, ang super powerhouse na ito ng Fourth Firmament Empyrean, isa itong halos tiyak na patibong na makakapatay. Ang ekspresyon ni Mateo ay nagpakita rin ng pambihirang kaseryosohan. Ang kasalukuyan niyang lakas sa pagharap sa isang First Firmament Empyrean ay halos instant skill.
Sa pagharap sa isang second Firmament Empyrean, maaari rin siyang lumaban at manalo. Pero medyo mahirap harapin ang isang third Firmament Empyrean. Tutal, ang bawat maliit na kaharian ng Empyrean Realm, ang lawak ay napakalawak. Mahirap lampasan. Nakarating si Mateo sa Chaos Realm, pinagsasama ang tatlong landas ng esensya, enerhiya, at espiritu, kasama ang natatanging lakas sa pakikipaglaban, kung paano niya nagawang tumalon sa mga realm at lumaban. Pero kung sabay-sabay na makakaharap ang napakaraming Empyrean, bukod pa riyan, lahat ng Empyrean ay mas mataas ang kaharian kaysa sa kanya, natural na hindi na ito magiging madali para sa kanya. Kung tungkol naman sa Chaos Essence 1 Breathsword, iyon ang kanyang huling tagumpay. Mahirap sabihin kung kaya ba ng galaw na ito na patayin ang Fourth Firmament Empyrean Killian o hindi. Kung mabaygo ang isang atake, mapanganib ang magiging kahihinatnan. Kahit siya ay hindi basta-basta makakagawa ng ganitong galaw. Mukhang naglaan talaga ng dugo si Ares para harapin ako. Pero, sa tingin niyo ba ganoon lang kadali ang pagpatay sa akin? Tanong ni Mateo nang may malamig na ngiti. Ngumiti si Killian at sinabing, syempre alam ng Empyrean na ito na hindi ka madaling patayin. Kung hindi, maaari ba kayong, isang First Firmament Empyrean, na mga ilangan ng maringal na presensya ng Empyrean na ito? Simula nang dumating ang Empyrean na ito, natural kong inihanda ang lahat. Mga kapatid, pumatay kayo para sa akin. Sa ilalim ng utos, humigit kumulang 17 hanggang 18 na mga Empyrean powerhouse ang sabay-sabay na sumalakay. Ang kaguluhang ito ay tunay na nakakayanig. Mga makapangyarihang Empyrean, lahat ng iyon ay mga pangunahing kapangyarihan na kayang magpagalaw ng mga bundok at walang laman na dagat. Sa 17 hanggang 18 Empyrean, anong klaseng hanay iyon? Lalo na ang tatlong Third Firmament Empyreans, tatlong Blade Images ang direktang tumago sa kawalan, at agad na nakarating sa harap ni Mateo. Mag-ingat ka! Malamig na sigaw ni Mateo, direktang hinayla si Killian at tumakas papunta sa kawalan, iniiwasan ng mga imaheng iyon ng talam. Hindi ka pani-paniwalang mapanganib. Bahagyang nagulat si Mateo sa kanyang puso. Ang lakas ng pakikipaglaban ng tatlong dakilang Empyrean na ito ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Ang kanilang mga batas ay hindi itinuturing na napakahusay. Ngunit ang 3 taong ito, sa isang tingin lamang, ay malinaw na sila ay mga veterano ng 100 labanan. Ang kanilang pagpapatupad ng mga batas ay umabot na sa rurok ng pagiging perpekto. Kasama ang pressure mula sa kanilang mga cultivation realm, pati na rin ang tahimik na kooperasyon ng 3 tao, ito ay naging lubhang nakakaabala. Tila matagal nang pinag-aralan ng mga lalaking ito ang kanilang mga kakayahan sa ilalim ng pagtugis ng Dragon Clan. Hindi lang sila, pati na rin ang iba pang mga makapangyarihang Empyrean ay hindi pa mga baguhan. Naisip ni Mateo na kung ang mga tinatawag na henyo ay makakalaban ang mga taong ito, malamang ay hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Nagulat si Mateo, pero hindi niya alam na si Killian na nanunood ng laban mula sa gilid ay mas nagulat kaysa sa kanya. Naunawaan niya ng husto ang lakas ng magkapatid na ito. Sa paglalagay ng Third Firmament Empyrean dito, sa loob ng wala pang 3 palitan, tiyak na mamamatay sila ng malubha. Pero ang paglalapat ni Mateo ng batas pangkalawakan ay masyadong nakakatakot. Mahigit 10 bala na ang lumipas, hindi man lang nito nahawakan ang sulok ng damit niya. Lalo na't isinama pa ni Mateo si Killian, na pabigat lang. 2,156. Mateo, bitawan mo ako. Kung isasama mo ako, imposibleng makatakas ka. Nag-aalalang sabi ni Killian. Nakita rin niya na ang mga Empyrean na dinala ni Killian ay walang kapantay ang lakas, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Bukod pa rito, ang kanilang kooperasyon ay lubos na mapanlikha. Malinaw na dumaan sila sa hindi mabilang na mga pagsubok bago nagkaroon ng ganitong bituwirang pagkakaunawaan. Tama na ang kalokohan, madi-distract ako ng ganito. I-relax mo ang isip mo at sumunod ka na lang sa akin. Mahinahong sabi ni Mateo. Nagulat si Killian sa kanyang puso at tanging ang nagawa niya lang ay sumunod sa utos ni Mateo. Biglang sumigaw ang isa sa mga Empyrean ng Third Firmament, Kuya, mag-isip ka naman ng mga ideya. Malinaw na sabi ni Killian, huwag kang magpanik. Hayaan mo siyang magtago.
Kahit gaano pa kagaling ang kanyang teknik sa paggalaw, tiyak na may mga pagkakataon na magiging pabaya siya. Sa pakikipagkumpetensya sa lakas ng loob, hindi pa tayo natatalo kahit kanino. Hehe, sige. Nang marinig ng grupo ng mga Empyrean ang mga salita ni Killian, ang lakas sa kanilang mga kamay ay naging mas matatag. Ang mga Empyrean na ito ay hindi nagmamadali, parang mga pas ang nanghuhuli ng daga. Ang intensyon ay unti-unting pahirapan si Mateo hanggang sa mamatay. Bahagyang nagulat si Mateo sa kanyang puso. Ang isang pangungusap ni Killian ay nagpapataas ng ilang antas ng lakas ng mga lalaking ito sa pakikipaglaban. Hindi ito ang pagtaas ng lakas, kundi ang pagpapanatag ng kalagayan ng pag-iisip. Sa isang laban, mas matatag ang mentalidad, mas malamang na maging mahusay ang isang tao sa isang laban. Tatlong dakilang Empyrean ang pangunahing sumasalakay, ang iba ay sumuporta mula sa mga gilid. Pero ang bawat tao, kahit na isa ito sa First Firmament Empyrean, hindi sila maaaring palampasin. Ang isang galaw nila na bigla na lang sumulpat ay lubhang makakasakit sa iyo. Ang kooperasyon ng mga taong ito ay talagang walang kapintasan. Dapat humanap ng pagkakataon ng isang tao upang masira ang balanseng ito. Kung hindi, delikado ang araw na ito. Lalo na't hindi man lang kumilos ang pinakamalakas na si Killian hanggang ngayon. Hindi nakakapagtaka na maging si Lord Ares ay labis na nag-aalala sa iyo. Kahit na ilagay ang iyong lakas sa labanan ng mga anak ng dragon sa pagkakataong ito, tiyak na magiging napakahusay din ito. Ang mas nakakatakot pa ay isa ka lamang First Firmament Empyrean. Hey, ngunit gaano ka man kalakas, tiyak na ikamamatay mo rin ang sitwasyon ngayon. Bata, huwag ka nang magpumiglas. Sabi ni Killian na may malaking tawa sa gilid. Ginugulo ng pagsasalita niya sa gilid ang isip ni Mateo. Tunay nga, mas lalong naging kritikal ang sitwasyon ni Mateo. Bigla, nakakita ng butas ang isang First Firmament Empyrean at sinaksak si Killian gamit ang isang espada. Namutla si Killian sa takot, ngunit huli na para gugustuhin pa itong pigilan. Sa kritikal na sandali, biglang sumulpat si Mateo at hamarang sa harap ni Killian. Sumisirit. Ang mahabang espada ay tumagos sa dibdib ni Mateo. Mateo! Namutla si Killian sa takot at nasigaw. Nagliwanag ang mga mata ng isa pang Empyrean, parang mga painting na naamoy ang amoy ng dugo, mga ilaw ng talam, at mga imahe ng espada na pawang sumusugod patungo kay Mateo. Magaling! Nang makita ni Killian ang eksenang ito, hindi niya napigil ang matuwa. Ngunit, sa mismong oras na ito, biglang naganap ang isang pagbabago. Hindi bumagsak si Mateo sa pagdurusa sa espadang ito gaya ng inaasahan ng lahat. Sa halip, sinalungat niya ang momentum at sinaksak ang isang espada. Tunay na espada na may hukay na ukit. Umalangaw-ngaw ang mahinang boses ni Mateo. Isang walang kapantay na enerhiya ng espada ang direktang nagpasabog sa First Firmament Empyrean na nasa harap niya. Sige. Hindi tumigil si Mateo kahit kaunti, hinayla si Killian at kumikislap, diretso siyang sumingit palabas ng grupo ng mga Empyrean. Masyadong biglaan ang pangyayaring ito, hindi nakapag-react ang lahat sa oras at hinayaan siyang magtagumpay sa pag-alis sa Cobb. Mateo, ayos ka lang ba? Tiningnan ni Killian ang espadang nakasaksak sa katawan ni Mateo, halos tumulo ang mga luha. Nasaktan lang si Mateo para protektahan siya. Ang pagkahulog sa isang mabigat na pagkubkob ay dahil din sa kanyang pagiging maingat. Labis na nadama ni Killian ang pagkakamali sa kanyang puso. Tumawa lang si Mateo, iniabot ang kanyang kamay, at dahan-dahang hinugot ang mahabang espada. Wala ni isang patak ng dugo ang natira sa espada. Nang makita ni Killian at ng iba pa ang eksenang ito, nanlaki ang kanilang mga mata. Ito. Paano ito nangyari? Hindi makapaniwalang sabi ni Killian. Isang First Firmament Empyrean na sinasaksak ng isa pang First Firmament Empyrean gamit ang isang espada, ayos lang ba talaga siya? Napabuka ng malaki si Killian, may hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Nakalimutan mo, napakalakas ng pisikal kong katawan. Paano ako masasaktan ng ganitong antas ng atake? Sabi ni Mateo habang tumatawa ng mahina. Nanliit ang mga mata ni Killian, tila may iniisip.
Pagkatapos ay sumigaw siya sa gulat, perpektong ikapitong pagbabago. Siya. Nasa perpektong ikapitong pagbabago na siya. Ano? Mayroon ba talagang isang taong makakamit ang perpektong ikapitong pagbabago sa mundong ito? Nabalitaan ko na ang mga taong may perpektong ikapitong transformasyon ay maaaring maging hindi tinatablan ng mga espada at sibat dahil mayroon silang perpektong depensa. Maliban na lang kung ang cultivation realm ng isang tao ay lumampas ng malaki, kung hindi nila magagawang masira ang mga depensa. Hindi ko inaasahan na totoo pala iyon. Nakakakilabot ang nerve fibrillation na yan. Paano niya ito nalampasan? Gayon din ang mga sigaw ng mga Empyrean. Malinaw na nabigla sila sa perpektong ikapitong pagbabago sa terminong ito. Ang pisikal na katawan ng lahi ng dragon ay napakalakas. Ito rin ay dahil sa labis nilang paghahangad para sa perpektong ikapitong transformasyon. Ngunit hindi mabilang na mga pioneer ang sumubok na nito noon, ngunit lahat sila ay nabigo. Pero ngayon, nakakita pa nga sila ng isang perpektong ikapitong transformasyon, paano sila hindi magugulat? Nagngingit-ngit si Killian at sinabing, "Nako, ito pala ang tunay mong kalaban." Pero dito na nagtatapos ang lahat. Putok. Isang malakas na aura ang sumabog. Ang presyon ng isang Fourth Firmament Empyrean ay nagpayanig kahit sa kalawakan. Pero wala man lang pakialam si Mateo at bahagyang ngumiti, "Ang dami kong baraha. Simula ngayon, lasapin mong mabuti ang mga pamamaraan ko. Tikman mo ang tinatawag na sakit." Swoosh! Gumalaw ang figure ni Mateo, direktang nag-teleport palayo. Sinadya talaga ni Mateo ang interval kanina. Ito ay upang makalusot sa nakapaligid na mga taong ito. Hanggat makakalusot siya, gamit ang kanyang spatial law powers, mahihirapan para sa mga taong ito na gugustuhin siyang hulihin muli. Gusto mo bang sumama? Paano naging ganoon kadali? Kainin mo itong talon ko. Ang maikling kutsilyo sa kamay ni Killian ay nakataas, ang umaagos na enerhiyang mahalaga sa buhay ay may dalang isang kamangha-manghang talam, direktang humihiwa sa kalangitan, at agad na naabutan si Mateo. Pero sa pagkakataong ito, biglang gumalaw ang katawan ni Mateo at tuluyan na siyang naglaho. Ang nakakagulat na espada ni Killian na ito ay wala talagang tinamaan. Hindi maganda. Tumatakbo ang batang ito para magtago sa spatial rift. "Habulin mo," sabi ni Killian nang naninangkit ang mga mata. Sa loob ng espasyong agwat, si Killian ay may mukhang kaaya-ayang sorpresa. Kanina, labis siyang natakot nang masugitan si Mateo. Ngunit sa mismong sandaling ito, ang kanyang pagkakasala ay matagal na niyang itinapon lampas sa ikasyam na langit. Hahaha. Nakakapanabik. Mateo, nakakapanabik talaga. Matagal nang nakalimutan ni Killian ang pagkabalisa at takot kanina, baka sa mukha niya ang pananabik. Sa harap ng matapang na nakababatang kapatid na ito, nawala nang masabi si Mateo. "Killian, gusto mo bang maglaro o hindi?" Nakangiting tanong ni Mateo. Gusto ko. Paano maglaro, Mateo?" Pumalakpak si Killian at masayang sinabi. Ang proseso ng pag-iisip niya ay malinaw na naiiba sa iba. Ang iba ay tiyak na iikot ang kanilang mga mata at pag-alitan ng matindi si Mateo sa oras na ito. Anong oras na, naglalaro pa rin. Ngunit, nang marinig ni Killian ang mga laro, agad siyang natuwa. "Sige, simula ngayon, kailangan mo akong pakinggan sa lahat." Dahil nang ahas ang lalaking ito na pumunta at tambangan ako, kailangan niya maging handa na magbayad ng masakit na halaga. Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata, nag-aalab sa hanggaring pumatay. Tumanggaw si Killian na parang manok na tumutukan ng kanin habang sinasabi, "Sabihin mo. Pakikinggan kita. Makakaasa ka. Para makabawi sa pagkakamaling nagawa ko, gagawin ko ang lahat." "Sabi mo, anong laro ang lalaruin?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Magtago-tago." 2157. Sabi ni Third Firmament Empyrean, "Kuya, ang batang ito ay nagtatag sa loob ng spatial rift. Gusto niyang makipaglaro ng taguan kasama natin." Isang hanggal na labis na nagpapahalaga sa sarili niyang kakayahan. Ang lawak na ito ay ang ating dating lungga. Gusto niyang makipaglaro ng taguan kasama natin sa ating lungga.
Gustong makita ng Empyrean na ito kung siya ang nakikipaglaro sa akin o ako ang pinaglalaroan niya. Maduro, Eric, Marco, kayong tatlo ay mamuno sa isang pangkat at sumulong. Makipaglaro kayo ng maayos sa batang ito. Sabi ni Killian nang may malamig na ngiti. Sina Maduro, Eric, Marco, ang mga makapangyarihang iyon ng Third Firmament Empyrean. Nang matanggap ang utos ni Killian, naghawak kamay ang dalawang tao at nakangiting sinabi, "Kuya, huwag kang mag-alala. Ang lugar na ito ng mga puwang ay sarili nating bakuran." Kahit na gustong tumakbo ng batang iyon, hindi rin siya makakatakas. Ang lugar na ito ng espasyo ay patong-patong. Komplikado hanggang sa sukdulan. Ang pangunahing kampo ni Killian ay naitatag sa loob. Kaya, para sa kanila, masyadong pamilyar ang lugar na ito. Ang pagpasok ni Mateo sa rehiyong ito ng mga spatial rifts ay katumbas ng pagpasok sa isang patibong. Pinangunahan ni Maduro ang kani-kanilang pangkat at nagsimulang maghukay kung saan-saan, nagsagawa ng parang carpet bombing na paghahanap sa lugar na ito. Nakakamangha talaga ang batang ito. Sa dami natin, hindi natin siya napatay. Humph! Dapat mapaghigantihan ang pagkamatay ni Mengzin. Kapag nahuli ko siya, tiyak na wawasakin ko siya ng libo-libong piraso. Si Mark Oxen ang unang Firmament Empyrean na pinatay ni Mateo. Labis silang nalungkot dahil sa resultang ito. Napakaraming tao ang kumubkob kay Mateo, ngunit sa huli, nakatakas pa rin siya. Tama na. Maging mas alerto kayong lahat. Lalo na kapag narating na natin ang mga nakatiklop na espasyong iyon, mag-ingat kayo sa kanyang pagtambang. Seryosong sabi ni Maduro. Kasunod ni Killian, masasabing isa siyang veterano sa daan-daang labanan at nakabuo rin ng isang napakamapagbantay na personalidad. Bagamat nasa sarili nilang lungga ito, nanatili pa rin siyang sapat na mapagmatsyag. Biglang may lumitaw na figure sa unahan, sino kaya ito kung hindi si Killian? Hihihi. Kayong mga kontrabida, magsialis na kayo at mamatay na kayo. Nagmukhang katawa-tawa si Killian habang sinasabi niya. Nalungkot si Maduro. Pagkataas ng kanyang kamay, isa itong mabilis at mabangis na espada. Nako! Kakaibang sigaw ni Killian, kumikislap ang anyo, at tuluyang nawala. Putok! Mula sa pauilas na pag-ulos, isang biglaang nakakagulat na alon ng enerhiya ang direktang nagpasabog sa isang First Firmament Empyrean at naging parang pasta. Audio! Nanlaki ang mga mata ni Maduro at galit na umungol. Ang audio na ito ay dating nasasakupan ni Maduro. Napakalalim ng damdamin ng dalawang tao. Hindi inaasahan ni Maduro na si audio pala ang napatay ni Mateo sa mismong harapan niya. Ang galaw na ito kanina ay malinaw na True Sword Hollow Edge. Sino kaya ito kung hindi si Mateo ang umaatake? Sa paglalabas ng galaw na ito ni True Sword Hollow Edge, wala itong kahit anong energy alon-alon. Imposibleng mag-ingat dito. Kasama pa ang sadyang panlilinlang ni Killian kanina na nakakuha ng atensyon ng lahat kahit si Maduro ay hindi rin nakapag-react dito. Di bakit may nakatiklop na espasyo ang lugar na ito? Bakit? Bakit hindi pa natin ito natuklasan noon? Sigaw ni Maduro. Tiningnan ni Maduro ng mabuti, ang lugar kung saan biglang palihim na inatake ni Mateo ngayon ay isa pala talagang lugar na lubhang nakatago. Ang nakatagong espasyong ito, hindi pa nila ito natuklasan noon. Pero nagtago pala si Mateo dito at gumawa ng hakbang laban sa kanila. Ibig sabihin din ito ay mas naiintindihan ni Mateo ang spatial rift na ito kaysa sa kanila. Habulin mo. Kahit baligtarin pa ng ama mo ang mga puwang, mahahanap din kita. Ang Maduro, sa ilalim ng isang matayog na galit, ay sumuot sa nakatiklop na espasyong ito ng may ungol. Swoosh! Isang figure ang dumaan mula sa malayo, at nagpadala si Maduro ng isang saber slash ng walang imat. Ngunit ang figurang iyon ay kumislap, marahang iniiwasan ang talim na ito, at muling nawala. Sumimangot si Maduro at malamig na sumigaw, "Chase!" Ganito lang, dumaan si Maduro sa sunod-sunod na nakatiklop na espasyo. Ah! Bigla, isang malungkot na sigaw ang dumating. Nagbago ang ekspresyon ni Maduro, at nagulat siyang sumigaw, "Boses ni Long Bian." Ang batang yan talaga, nakapatay ng isang Second Firmament Empyrean.
Nagbabala ang isang nasasakupan, Panginoon Maduro, ang batang ito ay puno ng mga panlilinlang. Isa pa, siya ay napakalakas. Hindi natin siya maaaring patuloy na habulin ng ganito. Kung hindi, matatalon tayo. Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Maduro. Sa wakas, tumango pa rin siya. Ngunit, nang tangkain nilang maglakbay sa kalawakan at hanapin ang kanilang pinanggalingan, natuklasan nila sa kanilang pagkadismaya na. Sila ay naligaw. Panginoon Maduro, ito. Paano ito nangyari? Ito ang lugar na ating kinaroroonan. Talaga bang? Naligaw tayo. Hindi makapaniwala ang grupo ng mga nasasakupan. Naligaw pa nga sila sa kanilang pintuan. Akala nila ay kilala na nila ang lugar na ito, pero dahil ilang beses silang nadala ni Mateo, hindi na nila mahanap ang pinanggalingan nila. Naningkit ang mga mata ni Maduro at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang batas pang espasyo ng batang ito ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan natin. Dinala niya tayo sa isang maze ng espasyo. Spatial maze. Kung gayon, hindi ba tayo makakalabas? Hindi ito posible. Dahil isa itong spatial maze, paano siya makakalabas ng mag-isa? Nang marinig ng lahat ang balitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng bawat isa sa kanila. Ang kalawakan ay isang napakasalimuot at malalim na bagay sa simula pa lamang. Hindi ito kasing simple ng sa unang tingin. Kung hindi, ang batas pangkalawakan ay hindi rin matatawag na isa sa mga kataas-taasang batas. Sa loob ng kalawakan, patong-patong ang mga ito. Isa itong maze sa simula pa lang. Nagamit ng mga Empyrean powerhouse ang spatial law, ngunit sa mas mababaw na paraan lamang ito. Ang mga tunay na malabo at mahirap intindihin ng mga lugar ay hindi nila ito nagawang hawakan kahit kailan. At ang lugar na ito ng mga puwang ay mas komplikado kaysa sa labas ng mundo. Kaya, nang magtago silang lahat sa loob ni Kilian, kahit na may dumating na emperador sa langit, napakahirap din itong matagpuan. Ang isang spatial maze ay talagang isang malalim na patong ng nakapatong na espasyo. Marupok at komplikado. Kapag nahulog ka na sa patong na ito, magiging mahirap nang hanapin muli ang daan pabalik. Hinabol ni Maduro si Mateo nang may matinding galit at napadpad pala sa isang spatial maze nang hindi niya namamalayan. Malinaw na puka na ito ni Mateo. Hindi nila inakalang ang pagpasok ni Mateo sa puwang na ito ay parang isang isdang pumapasok sa dagat. Alam na alam ang lahat tungkol dito. Ngunit ang kanilang pintuan ay naging kanilang sementeryo. Biglang lumabas ang figure ni Mateo mula sa isang sulok. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Makakapunta na kayo at makikilala ang mga kasama ninyo. Tumingin si Maduro kay Mateo, nagngingit-ngit, at sinabing, Brat, sa tingin mo ba ay mabibitag mo kami ng ganito? Sinasabi sa iyo ng Empyrean na ito, kahit na ito ay isang spatial maze, gamit ang aming pag-unawa sa spatial rifts, hanggat makakahanap kami ng pamilyar na plane, makakabalik kami sa surface layer space. Pero umiling si Mateo at nakangiting sinabi, kailan ko ba sinabi dati na gusto kong gamitin ang spatial maze para mahuli kayong lahat? Nanliit ang mga mata ni Maduro at sinabi niya sa takot at galit, ikaw. Ano ang sinusubukan mong gawin? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo pa ba nahulaan kung ano ang gusto kong gawin? Spatial. Pagguho. Nakita ko lang si Mateo na pinapadyak ang kanyang mga paa. Biglang sumabog ang Chaos Divine Essence. Ang Chaos Divine Essence na hinabi sa kalawakan ay nagsimulang gumuho ng paunti-unti. Isang malupit na enerhiya ang walang pigil na bumulwak sa loob ng mga puwang. Galit na sabi ni Maduro, bro, kung gugugulin mo ang kalawakan, mamamatay ka rin dito. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyado kang nag-iisip. Paano naging ganito ang pagkakaintindi ko sa batas pangkalawakan? 2158. Hindi maganda. Pagguho ng espasyo. Nang maramdaman ang matinding alon ng enerhiya, namutla ang mukha ni Kilian sa isang malakas na ungol. Biglang gumalaw ang kanyang anyo, halos sa isang iglap ay nakarating siya sa isang partikular na lugar sa gitna ng mga puwang. Gayunpaman, huli na ang lahat. Nang maganap ang isang pagguho ng espasyo, para itong isang domino effect. Ang pag-alon ng enerhiya na nagsisimula pa lamang ay lalong lumakas. Kahit siya,
itong Fourth Firmament Empyrean, kapag nahuli siya sa loob, tiyak na mamamatay din siya. Mateo. Biglang sumakit ang puso ni Killian, parang nabibiyak. Sa mga nasasakupang ito, si Maduro ang pinakamatagal na sumunod sa kanya, at ang kanilang relasyon din ang pinakamalalim. Hindi kailanman pinangarap ni Killian ang sitwasyong ito. Kapag nahaharap sa pagkubkob at pagsupil ng hindi mabilang na mga powerhouse ng Heavenly Emperor at Empyrean, maaari pa silang makatakas ng buhay, ngunit ngayon, mamamatay talaga sila rito. Namatay sa kamay ng isang batang paslit na kakapasok lang sa Empyrean. Masakit ba? Isang figure ang lumabas mula sa kawalan, ang kanyang mukha ay puno ng lamig. Nang makita si Mateo, namula ang dalawang mata ni Killian at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Pump, tiyak na pupunitin ka ng Empyrean na ito ngayon." Itinaas ni Killian ang kanyang sable at agad na dumating. Halos winasak ng malakas na liwanag ng blade ang espasyo. Bahagyang umiwas lang ang figure ni Mateo, at agad itong nawala sa paningin ni Killian. Sa loob ng napakaraming taon, kayo ni Ares ay nagsabuatan kung ilan sa mga katulad ninyo ang pinapatay. Naisip nyo na ba? Kung makakaramdam ba ng sakit ang mga kapamilya nila o hindi? Wala akong sama ng loob o poot sa inyo, pero gusto nyo kaming tambangan. Dahil ganoon nga, kailangan nyong maging handa sa aking paghihiganti. Relax lang, nagsisimula pa lang ang laro. Lumabas si Mateo mula sa isa na namang nakatuping patong ng espasyo, puno ng lamig ang kanyang mga salita. Si Killian, ang grupo ng mga taong ito ay may bahid ng sariwang dugo sa kanilang mga kamay. Walang anumang psikolohikal na pagpipigil si Mateo nang patayin sila. Kung hindi dahil sa kanyang napakaraming kakayahan, tiyak na mamamatay siya sa kamay ni Killian ngayon. Nang magalit si Mateo, ang mga kahihinatnan ay lubhang nakakatakot. Ngayon, nalasahan na ni Killian ang mapait na prutas. Gayunpaman, mas galit si Killian sa kasalukuyan, ito ay ang puot ng hindi pagiging kontento sa anumang bagay maliban sa kanyang pagkawasak. Itinaas ni Killian ang kanyang espada at hinabol si Mateo. Ngunit sa kasamaang palad, sa espasyong ito na pamilyar sa kanya, para siyang isang langaw na walang ulo, inaakay ng ilong ni Mateo, tumatakbo kung saan-saan. Paminsan-minsan, papasok siya sa isang nakatiklop na espasyo, ngunit nang makita ang bangkay ng kanyang mga nasasakupan, hindi mapigilan ng kanyang mga mata na mamula sa galit. Bukod sa tuluyang pagkalipol ng pangkat na iyon ni Maduro, ang iba pang mga koponan ay lubusan ng nabuwag ni na Mateo at Killian. Isang makapangyarihang pangkat ng mga kumukubkob ang nag-iisa na ngayon. Sa lakas ni Mateo, hindi mahirap pumatay ng nag-iisang Second Firmament Empyrean. Ang isang maingat na pinlanong pagkubkob ay nauwi sa isang panig lamang na massacre sa huli. Tumutulo ang dugo sa puso ni Killian, ang mga Empyrean na ito ay pawang mga matandang magkakapatid na sumunod sa kanya sa loob ng daan-daang libong taon, sama-samang tinatahak ang hangin at ulan, nabubuhay sa bingit ng panganib bago pa man ang kasalukuyan. Hindi niya inaasahan na lahat sila ay natamba dito ngayon, mismo sa mismong pintuan nila. Tulad ng sinabi ni Mateo, sa wakas ay naramdaman na niya ang sakit. Si Killian ay may katawang puno ng makapangyarihang lakas, ngunit sa lugar na ito ng mga puwang, walang lugar para mailabas niya ang kanyang kakayahan. Kakataas lang ng kanyang sable at nawala na si Mateo. Pero sa loob ng kalahating araw, ang 17 hanggang 18 Empyrean na dinala ni Killian ay kakaunti na lamang ang natitirang mga tao. Mateo, labasan mo ako. Kung may kakayahan ka, makipaglaban ka sa akin ng hayagan at walang kinikilingan. Sigaw ni Killian sa kaibuturan ng kawalan. Di boss. Biglang may narinig akong boses mula sa likuran. Lumingon si Killian para tingnan, ito ay ang Eric na ang dalawang mata ay pulang-pula. Hindi namumula ang mga mata niya dahil sa pagpatay, kundi dahil sa pag-iyak. Walang katapusang pagdadalamati ang ginawa ni Eric dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng kanyang kapatid. Eric. Sa wakas ay nahanap na kita. Sundan mo ako. Siguraduhin mong huwag kang aalis. Kapag nakita natin ang batang halimaw na iyon, magtulungan tayo, tiyak na mapapapatay natin siya. Nagnalit si Killian sa poot at sinabing. Namumula ang mga mata ni Eric habang sinasabi niya, "Boss, nag-aaway pa rin ba tayo? Sumuko ka na."
Nanlamig ang tingin ni Killian at sinabi niya sa malamig na boses, napakaraming kapatid na ang namatay, pero hinihiling mo sa akin na sumuko. Kung hindi ko puputulan ang pump na iyon sa libo-libong piraso ngayon, ako, si Killian, ay nanunumpa na ako ay mas mababa pa sa tao. Pero hindi namin siya mahanap. Nauunawaan niya ang rehiyong ito ng kalawakan na parang likod ng kanyang kamay at malayang nakakarating at nakakalusot pa sa malalalim na patong ng kalawakan. Ang kanyang batas pangkalawakan ay umabot na sa antas na 6. Wala nang kahit anong init ng ulo si Eric. Ang nakakatakot ay hindi ang isang malakas na kalaban, kundi isang kalaban na hindi mo maintindihan. Hindi man lang mahuli ang anino ng kabilang panig, paano pa rin lalaban? Namumula rin ang ekspresyon ni Killian. Biglang kumislap ang anyo ni Mateo, at malamig na sinabi ni Killian, habulin. Swoosh! Pabago-bago ang espasyo, bigla itong naging malinaw sa kanyang paningin. Sa lugar na ito, namumukadkad ng husto ang mga cherry blossom, isang maliit na batis ang dumadaloy sa ilang mga kubo, at ang mga batang nagliliwaliw sa nayon. Ito ay isang lugar na malayo sa kaguluhan ng mundo. Sa di kalayuan, si Killian ay kasalukuyang naglalaro kasama ang ilang mga bata ng may labis na kasiyahan. Pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Killian. Nakatitig siya ng mariin kay Mateo na nakatayo sa ere sa malayo at sinabi sa malamig na boses, "Nako, ano ang gusto mong gawin?" Sinuyod ni Mateo ang nayon, may bahid ng kahinahunan na sumilay sa kanyang mga mata. "Sumuko ka," malamig na sabi ni Mateo. Naglakbay si Mateo sa kawalan at hindi sinasadyang natuklasan ang lugar na ito. Noon lang niya nalaman. Lumabas na ito ang lungga ni Killian. Hindi rin inaasahan ni Mateo na si Killian at ang iba pa ay pumatay at nanloob sa labas, gumawa ng lahat ng uri ng kalupitan, para pala sa kapakanan ng paraisong ito sa kabilang mundo. Sa simula, plano ni Mateo na direktang bihagan si Killian hanggang sa mamatay sa kawalan. Kahit na may kakayahan si Mateo sa spatial law, kahit hindi niya mapatay si Killian, may katiyakan pa rin siya para sa iba. Kahit na isa itong Third Firmament Empyrean, sa ilalim ng palihim na atake ni Mateo, napakahirap pa ring mabuhay. Pero ngayon, nagbago na ang isip niya. Bahagyang nanginig ang kamay ni Killian na hawak ang kanyang sable. Malinaw na nahihirapan siya ng husto sa loob ng kanyang puso. "Boss! Sumuko ka na. Wala na tayong pag-asa na manalo." Sabi ni Eric nang namumula ang mga mata. Tumingin si Killian kay Mateo at nagngingit-ngit, paano ko malalaman kung may salakay siya para pumatay o hindi pagkatapos sumuko. Ngumiti si Mateo at sinabing, kung gusto kong magbigay ng isang nakamamatay na suntok, hindi sana ganito ang sitwasyon ngayon. Nanliit ang mga mata ni Killian, agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Mateo. Kung si Mateo ay isang walang isip na mamamatay tao ng mga inosenteng tao, o isang taong walang awa at walang puso, dapat sana'y pinagbantaan niya ang buhay ng mga kababaihan at mga bata ngayon, at hindi nakatayo rito at kinakausap siya ng maayos. Maliwanag, mas epektibo ang paraan ng direktang pagbabanta. Swoosh! 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 Biglang lumabas ang ilang figure, si Marco iyon at ang iba pa. Nang makita nila ang eksenang ito, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Natagpuan na talaga ni Mateo ang kanilang lungga. Ang kanilang lungga ay lubhang nakatago, ngayon lang ito nabunyag noon sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na natagpuan pala ito ni Mateo. "Di boss." Sabi rin ni Marco, tila medyo tuyot na. Biglang lumuwag ang kamay ni Killian. Ang mabigat at maikli na talam na iyon ay bumagsak ng napakabilis, at tumusok sa lupa ng may kalansing. Kumabog. Lumuhad si Killian sa harap ni Mateo at nagngalit ang mga ngipin, may mga mata si Killian ngunit hindi niya nakilala ang bundoktay at nasaktan si Lord Dragonson. "Sana'y parusahan kayo ng kamahalan. Sana'y itaas ninyo ang inyong kamay ng may awa at palayain ang mga tao sa Dragon Source Village." Gaya ng sinabi niya, direktang tinataka ni Killian ang kanyang banal na dagat at naging isang pile. Nang makitang ganito si Marco, ang iba ay nawala ng ganang lumaban, isa-isa nilang ibinagsak ang kanilang mga sandata, at lumuhad sa harap ni Mateo. "Kamahalan, pakitaas po ang inyong kamay bilang tanda ng awa. Handa po kaming tanggapin ang parusa." 2159
Sa Purple Dragon Stronghold, isang grupo ng Son of the Heavenly Dragons ang nakahanda na at naghihintay ng utos para umalis. Napapaligiran ng dalawang tao ang isang gwapong binata, ang kanilang ugali ay medyo mapagkumbaba. Huho, sa lakas ni Brother Yu, tiyak na magpapakita ka ng karelegen sa labanan ng mga anak ng dragon sa pagkakataong ito. Ang nagsasalita ay ang Longzing na ibinalik ni Ares. Tama. Wala nang kalaban si Kuya Yu sa junior generation ng ating Purple Dragon Stronghold. Tanging ang mga taong nagmula sa Heavenly Dragon Mountain ang may kwalipikasyon para maging katapat niya. Ito ay isa na naman sa anak ng makalangit na dragon ng Purple Dragon Stronghold, si Aozong. Walang Heavenly Dragon mark si Killian, ngunit espesyal ang kanyang pagkakakilanlan, at may exception sa pagkakataong ito para sa kanya na lumahok sa Battle of Dragon Sons. Humph! Ang yabang naman ng Rain Dragon Stronghold na yan, hindi pa talaga nakakarating hanggang ngayon. Malamig na singgal ni Longzing. Pagkatapos ng ilang pangungusap ng maliliit na pag-uusap, binigyan ni Cyrus si Ares ng senyales. Humanap ang dalawa ng tahimik na lugar at nagsimulang mag-usap ng pabulong. Pangalawang tiyo, kasing galing ba talaga ng sinabi mo ang punk na yan? Nakakunot ang noo na tanong ni Cyrus. Hindi ka panipaniwala. Isipin mo nga naman, anong klaseng pag-iral ang sagradong ninuno? Paano ang isang taong kayang personal na bigyan siya ng karapatang maging pantas ay magiging ordinaryong tao lamang? Kung hahayaan mo siyang lumaki ng hindi namamalayan, tiyak na siya ang magiging matinding kaaway mo sa hinaharap. Sabi ni Ares. Sinabi na ni Ares kay Cyrus ang tungkol sa kapangahasan ni Mateo. Parang isang kwento ng pantasya sa gabing Arabian lang talaga ang mga salitang iyon. Kaya ayaw pa rin niyang paniwalaan. Mayabang si Cyrus sa puso at mayabang sa ugali. Karaniwan, hindi niya itinutuon ng pansin sa kanyang mga kapantay. Ngayon, isang kakaibang tao na mas kahanga-hanga pa kaysa sa kanya ang biglang lumitaw, natural na hindi siya masaya sa kanyang puso. Pero alam din ni Cyrus na hindi siya magsisinungaling ni Ares sa ganitong bagay. Sigurado ka bang hindi na siya makakaligtas? Kumislap ang mga mata ni Cyrus habang nagtatanong. Ngumiti si Ares at sinabing, alam mo ang lakas ni Killian. Kahit na siya ay anak ng makalangit na dragon, isa rin siyang henyo na hindi pa lumaki. Paano siya makakaligtas sa kamay ng isang Fourth Firmament Empyrean? Lalo na't ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan ay napakabangis. Kahit na makasalubong sila ng isang peak Third Firmament Empyrean, ang tanging magagawa niya ay magtiis ng hinanakit at mamatay. Bahagyang napangiti rin si Cyrus nang marinig ito at sinabing, nagagawa ng ikalawang tiyo ang mga bagay ng walang kapintasan, inaalis ang isang malaking kalamidad sa puso ko. Ikalawang tiyo, makakaasa ka. Kapag tumuntong ako sa Heavenly Dragon Mountain sa hinaharap, tiyak na hindi ko malilimutan ang kabaitan ng ikalawang tiyo. Tuwang-tuwa si Ares sa kanyang puso, ngunit may ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya, ikaw na batang lalaki, bakit ka pa rin magalang sa pangalawang tiyo? Kasalukuyang naiinip na ang grupo ng mga tao sa paghihintay ng biglang may dumating na nagulat, na nagsasabing may natagpo ang bakas ni Bandit Maduro malapit sa Cloudhaven Mountain Range. Malinaw na nakaranas sila ng isang matinding labanan. May naiwan pang ang aura ng isang tao. Malamang, ang anak ng makalangit na dragon na si Mateo at si Killian ay napatay na. Alam ng lahat na si Mateo, ang anak ng makalangit na dragon, ang aura ng isang tao sa kanya ang pinakamalakas. Kung gayon, tiyak na naiwan niya ang aurang ito. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang buong Purple Dragon Stronghold. Ang pagkamatay ng anak ng makalangit na dragon ay katumbas ng pagkamatay ng Panginoon ng dragon ng isang kuta sa langit. Isa itong malaking insidente. Nang marinig ni Ares ang balitang ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pinaglaruan niya ang kanyang mga kamao at pinapadyak ang kanyang mga paa, at sinabing, di paano nangyari ito. Ito. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa pag-iwan ko sa kanila sa Cloudhaven Mountain Range, hindi rin sana nila nakasalubong si Bandit Maduro, ang grupo ng mabagsik at walang pigil na grupo. Si Ares ay mayroong nagsisisi at galit na hitsura, puno ng kahihiyan at galit na ekspresyon. Aaminin ng isa, ang kanyang husay sa pag-arte ay lubos pinagbuti at maaari pang ang manalo ng parangal na pinakamahusay na aktor.
Ang bagay na ito, natural lang na responsibilidad niya ang pinakamalaki. Pero kung titingnan ang hitsura niya, hindi na siya masisisi ng iba. Bahagyang napakunot ang noo ng Dragon Lord ng Purple Dragon Stronghold, walang ideya kung ano ang iniisip niya. Protector Shu, wala ring gustong makakita ng ganito. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Oo, Protector Shu. Hindi ito ang inaasahan mo, kasalanan lahat ito ni Bandit Maduro. Nang makita ng grupo ng mga tao si Ares na umiiyak, na puno ng kalungkutan, lumapit silang lahat at nagsimulang umaliw. Pinunasan ni Ares ang kanyang mga luha, lumapit sa Panginoon ng Dragon, lumuhad ng diretso, at sinabi ng may kalungkutan at galit, Panginoon ng Dragon, hinihiling ni Ares na pumunta sa kabundukan ng Cloud Heaven upang linisin si Bandit Maduro. Sa pagkakataong ito, kahit na magbantay ako ng 100,000 taon, dapat din silang patayin ni Ares. Sumulyap sa kanya ang Panginoon ng Dragon ng may malalim na kahulugan, bumantong hininga, at sinabing, kalimutan mo na. Hindi ito ang inaasahan mo. Ang Bandit Maduro na iyon ay napakatuso. Kahit na may isang emperador sa langit na pumunta, wala rin itong silbi. Sa bagay na ito, hihingi ng parusa ang emperador na ito mula sa bundok ng emperador sa langit. Bagamat may ilang hinala ang Dragon Lord, ang insidenteng ito ay walang ebidensya, hindi rin niya kayang sentensyahan ng maayos ang krimen ni Ares gamit lamang ang mga walang kabuluhang salita. Pero ang bagay na ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Panginoon ng Dragon, ito. Sana'y bigyan ng pagkakataon ng Panginoon ng Dragon si Ares na makabawi sa aking kasalanan at makaganti para kina Dragon Son Crosswell at Killian. Nagdadalamati pa rin si Ares habang sinasabi niya. Oh! Anong nangyari? Ipaghihiganti talaga ako ni Heavenly Emperor Ares. Magsasalita na sana ang Dragon Lord nang biglang lumabas mula sa kawalan ang dalawang batang figure. Nang marinig ni Ares ang boses na ito, nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Gulat niyang sinabi, ikaw. Ayos ka lang ba talaga? Nang makita ni Ares ang kabilang panig, paano niya hindi pa rin maintindihan kung sino ito. Nakatitig ang kanyang mga mata kay Mateo na parang gustong makita ang kanyang kinaroroonan. Ngumisi si Mateo. Mukhang labis na nadismaya si Heaven Emperor Ares na maayos ako. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang gulat sa puso ni Ares. Ang isang simpleng First Firmament Empyrean ay kayang mabuhay sa ilalim ng pagkubkob ni Killian, napakahirap nitong isipin. Ang lakas ni Killian sa grupong ito ng mga tao, napakalinaw niya. Kalimutan mo na ang tungkol sa isang First Firmament Empyrean, kahit na ito ay isang Fourth Firmament Empyrean, makakalimutan din nila ang pagbabalik na buhay. Kung hindi, ang Purple Dragon Stronghold ay mayroong napakaraming powerhouse ng Heavenly Emperor, paano mabubuhay si Killian, isang simpleng Fourth Firmament Empyrean, hanggang ngayon. Natural lang na may kinalaman ang tulong ni Ares, ngunit ang sarili nilang lakas ay may mahalagang dahilan din. Pero ano nga ba ang sitwasyong ito ngayon? Mabilis na tumugon si Ares, na medyo naiilang, haha, paano nangyari iyon? Para makabalik ng ligtas si Dragon Son Crosswell, tuwang-tuwa ang emperador na ito. Isinama ko si Longzing para hanapin kayo mamaya, pero noong mga oras na iyon, wala na kayo roon. Sabi ni Mateo nang may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, hahanapin tayo ni Heaven Emperor Ares, gusto mo bang kumpirmahin kung napatay ba tayo o hindi, di ba? Nagbago ang mukha ni Ares at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Mateo at sinabing, ang ibig kong sabihin, hindi mo ba naiintindihan? Sa loob ng ilang taon, ikaw ang nag-udyok kay Killian at sa iba pa na pumatay at manloob, gumawa ng lahat ng uri ng kalupitan, at nagdulot ng maraming krimen. Ikaw ang pangunahing salarin sa likod ng mga kalupitan ni Killian. Habang nagsasalita sa likuran, unti-unting naging malamig ang tono ng boses ni Mateo, may bahid ng galit ang kanyang boses. Ano? Ang boss sa likod ni Bandit Maduro ay si Heavenly Emperor Ares. Paano ito naging posible? Hindi naman siguro baliw ang batang ito, di ba? Para talagang iframe si Heavenly Emperor Ares. Si Emperador Ares sa langit ay karaniwang mabait sa iba sa kuta at siya ang pinakamabait at pinakamadaling lapitan na makapangyarihang emperador. Paano siya naging amo ni Bandit Maduro?
Kahit na anak siya ng makalangit na dragon, hindi rin niya kayang magbigay ng maling salaysay ng katotohanan at baligtarin ang itim at puti. Isang bato ang pumukaw ng 1,000 patong-patong na alon, ang mga salita ni Mateo ay pumukaw ng isang matinding talakayan sa karamihan. Natural lang, mas maraming tao ang hindi naniwala. Si Ares, ang taong ito ay talagang mahusay sa pagpapanggap. Karaniwan, ang kanyang reputasyon sa kuta ay napakaganda rin. Kaya naman, sa sandaling sinabi ito ni Mateo, naramdaman ng lahat na naghahanap lang ng mali si Mateo. Hahaha. Dragonson Crosswell, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ng emperador na ito. Narinig mo rin, alam ng lahat ang ginagawa ko, ni Ares. Paano ako naging salarin sa likod ng Bandit Maduro? Tumawa ng malakas si Ares at sinabing, 2,160 na po. Dragonson Crosswell, kahit na marangal ang iyong katayuan, si Ares ang makalangit na emperador ng aking Purple Dragon Stronghold. Ang kanyang katayuan ay marangal at hindi madaling mainsulto. Sa pagsasabi ng ganitong uri ng mga salita, kailangan mong maglabas ng matibay na ebidensya. Ang Panginoon ng Dragon na kanina patahimik ay biglang nagsalita. Medyo nagulat siya sa biglaang pagsulpot ni Mateo. Dahil nakatakas si Mateo mula sa mga kamay ni Bandit Maduro gamit ang kaunting lakas na ito, aaminin kong napakalakas talaga ni Mateo. Siyempre, malamang na mas may kinalaman ito sa swerte. Si Killian, ang grupong ito ng mga tao, lahat sila ay tuso na parang mga soro, papasok at paalis ng walang bakas. Bukod pa rito, ang kanilang mga pamamaraan ay lubhang mabangis at wala pang nakaligtas. Kahit ang mga anak ng makalangit na dragon na namatay sa ilalim ng kanilang mga kamay ay marami rin. Hindi nila inaasahan na sa pagkakataong ito, ang anak ng makalangit na dragon ay talaga nakatakas. Tumingin si Mateo kay Ares at nakangiting sinabi, mukhang proud na proud ka sa sarili mo. Pakiramdam mo ba ay wala akong magagawa sa iyo? Malamig na sumingot si Ares at sinabing, Dragonson Crosswell, tinatawag kang anak ng dragon ng emperador na ito bilang paggalang sa Heavenly Dragon Mountain. Pero siniraan mo ang emperador na ito, ayaw ding tanggapin ng emperador na ito ang lahat. Hindi maaaring siraan ang mga Heavenly Emperor. Matuwid na sinabi ito ni Ares na parang si Mateo ang kontrabida. Alam ng lahat ng naroon ang personalidad ni Ares, at pakiramdam ng lahat ay gumagawa lang ng gulo si Mateo mula sa wala. Pero umiling si Mateo at tumawa ng may pag-aalinlangan habang sinasabi, mukhang hindi kaluluha ng hindi nakikita ang kabaong. Panginoon ng Dragon na Purple Dragon, ano ang krimen ng pagpatay sa isang anak ng makalangit na dragon? Kumislap ang mga mata ng Panginoon ng Dragon at dahan-dahan niyang sinabi, ang pagpatay sa isang anak ng makalangit na dragon, isa ay papatayin. Gayunpaman, ang katayuan ng isang emperador sa langit ay higit sa lahat, ayon sa mga patakarang itinakda ng bundok ng makalangit na dragon, sila ay itatapon sa ikalawang antas ng kuweba ng mata ng dragon. Kumislap ang mga mata ni Mateo. Ang ikalawang palapag ng Dragon Eye Cave, dapat doon nanggaling ang misteryosong makapangyarihang iyon, tama ba? Pero mali ang hula niya, hindi pala galing sa ikalawang palapag si Chen Bale, kundi galing sa mas malalim na lugar. Sumimangot si Ares at sinabing, Mateo. May galit pa rin ang isang clay bodhisattva. Paulit-ulit mong pinukaw ang galit, sadyang sinadyang maling ilarawan ang mga bagay-bagay. Ano nga ba ang mga intensyon mo? Sa tingin mo ba, dahil anak ng makalangit na dragon ka, magagawa mo ang anumang gusto mo? Ngumiti si Mateo at sinabing, wow, asong na corner, malapit nang tumalon sa pader, di ba? Walang pagmamadali, walang pagmamadali. Halika, halika, halika. Makipagkita sa isang matandang kaibigan. Pagkatapos magsalita ni Mateo, itinuro niya ang kawalan, at ilang figure ang nahulog palabas. Ang iilang tao ay may dalawang kamay sa likod ng kanilang mga likuran, nakaluhod sa harap ng lahat, ngunit may mga arrogant at matigas ang ulong mukha. Nang makita ang iilang taong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ares. Killian. Ito ang nagkatawang tao ng Diablo, Killian. Siya. Naselyuhan niya ang kanyang banal na dagat. Ito. Hindi ito posible. Anong klaseng karakter ang buhay na Haring Yama Killian? Paano siya posibleng mahuli nito?
Lumalabas na hindi siya nakatakas sa mga kamay ni Killian, pero nabihag niya si Killian. Napakaraming taon na ang nakalipas. Ilang Heavenly Emperor at Empyrean na ang ipinadala ng Purple Dragon Stronghold, pero wala silang nagawa sa kanya. Nabihag pala siya ng isang batang First Firmament Empyrean. Ang iilang taong nahulog mula sa kawalan ay sina Killian at ang iba pa. Nagulat ang lahat ng mga powerhouse sa Purple Dragon Stronghold hanggang sa hindi na ito malampasan. Si Killian, ang grupong ito ng mga taong pumatay ng mga tao na parang mga langaw, ang kanilang masasamang gawain ay walang hangganan at matagal nang sinalot ang Purple Dragon Stronghold. Para mabihag si Killian at ang iba pa, ang Purple Dragon Stronghold ay gumugol ng walang ideya kung gaano karaming lakas tao at materyal na mapagkukunan ngunit bumalik ng walang nagawa. Ngayon, ang grupong ito ng mga tao ay talagang nalipol ng maliit na si Mateo. Paano silang hindi magugulat? Alam ng mundo na napakahirap tumalon sa mga realm at makipaglaban sa Empyrean realm. Halos madurage na ang pangalawang Firmament Empyrean laban sa unang Firmament Empyrean. Kahit na ang iyong talento ay walang kapantay at napakalakas sa pakikipaglaban, at kayang talunin ang isang Second Firmament Empyrean bilang isang First Firmament Empyrean, kaharap ang isang Third Firmament Empyrean, wala pa ring pagkakataong manalo. Pero si Killian ay si Fourth Firmament Empyrean, isang Middle Stage Empyrean super powerhouse. Paano kaya nabihag ni Mateo ang isang napakalakas na tao? Hindi ka ba mabati kapag nakakita ka ng matandang kaibigan? Tumingin si Mateo kay Ares at sinabing may ngiti na hindi naman talagang ngiti. Nanginig ng husto ang puso ni Ares, hindi niya lubos inakalang mabibitag ni Mateo si Killian at ang kanyang barkada. Sa lakas ni Mateo, ang pagtakas mula sa kamay ni Killian ay isa ng swerte, paano niya mahuli si Killian. Pero may ginawa si Mateo na hindi niya maisip. Sa wakas ay alam na ni Ares kung saan nakasalalay ang kumpiyansa ni Mateo. Gayunpaman, paano niya magagawang isuko ang sarili sa kamatayan? Anong pagbati? Gumawa si Killian ng lahat ng uri ng kasamaan at sinalot ang isang rehiyon. Para mahuli si Dragon Son Crosswell, iyon ang pinakamalaking kabutihan. Dragon Son Crosswell, alam kong inatake ka ni Killian ng walang dahilan, kaya pinaghihinalaan mo ako. Pero ako, si Ares, ay tinitiyak na nagkataon lamang ito. Karapat-dapat si Ares na maging isang tusong matandang Zoro na pinuputol ang mga relasyon sa pamamagitan ng isang casual na pangungusap. Naningkit ang mga mata ni Mateo at nakangiting sinabi, nagkataon lang ba? Killian, sabihin mo kay Ares, nagkataon lang ba ang bagay na ito o hindi? Dahan-dahang inangat ni Killian ang kanyang ulo. Ngumisi siya, ang peklat sa kanyang mukha ay lalong lumitaw na nakakapangilabot at nakakatakot. Dragon Son Crosswell, ang bagay na ito ay natural na nagkataon lamang. Anong klaseng katayuan mayroon ako, Killian? Paano ko malalaman ang isang mataas na kapangyarihan ng Heavenly Emperor? Bata, hindi ko alam kung anong intensyon mo, pero kung gusto mo akong gamitin para saran ang iba, imposibleng manalo ka. Sabi ni Killian ng may pagmamalaki. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay nagpakita ng natatawang tingin. Mas lalong natuwa si Ares sa kanyang puso. Hindi lang isa o dalawang araw niya kinokontrol si Killian sa grupong ito, natural lang na may hinanakit siya sa kanyang puso. Matalinong tao si Killian. Maliban na lang kung nasira ang utak niya, hindi niya ito pagtataksilan. Kung hindi, tuluyang masisira ang Dragon Source Village. Nagbago ang mukha ni Mateo at sinabi niya ng may gulat at galit, Killian, hindi ito ang sinabi mo sa akin dati. Ikaw. Niloko mo ako. Mayabang at matigas ang ulo si Killian habang nakangiti, ano ba ang sinabi ko sa iyo kanina? Hindi ko alam kung anong sama ng loob ang meron ka sa Panginoong ito, pero kahit na ako, si Killian, ay napatay na ng napakaraming tao, hindi pa ako naging payo ng kahit sino. Gusto mo ba akong gamitin? Wala akong pagkakataon. Nag-aalangan si Mateo at galit na sumigaw, Killian, papatayin kita. Dahil sa kanyang galit, napahawak si Mateo sa kanyang palad at akmang lilipulin na si Killian. Bahagyang ikinaway ni Dragon Lord ang kanyang mga manggas. Isang malakas na bugzo ng hangin ang umihip na direktang nagpalipad kay Mateo palabas.
Dragonson Crosswell, matagal nang sinalat ng Killian na ito ang Purple Dragon Stronghold. Hindi siya maaaring mamatay ng ganito lang. Malaki ang pasasalamat ng Panginoong ito para mahuli ninyo siya. Pero kung gusto ninyo siyang patayin, wala nang paraan. Halika, mga kasama, pigilan ninyo si Bandit Maduro at hintayin ang hatol. Malamig na sabi ng Dragon Lord. Walang kapantay ang tuwa ni Ares sa kanyang sarili ngunit nagmukhang maamo habang malamig na sinabi, Dragonson Crosswell, hindi pagkakaunawaan lang ang lahat sa pagitan natin. Hindi kayo inalagaan ng emperador na ito at ni Killian. Pagkakamali ito ng emperador na ito. Ang emperador na ito ay humihingi ng paumanhin sa iyo. Ikaw. Napaka-ipokrito mo talaga. Malinaw na ikaw ang nag-udyok sa kanila, pero ngayon, nagpapanggap kang mabuting tao. Isa kang masamang tao. Hindi ko akalain na malaki pa rin ang tiwala ko sa iyo. Galit na sabi ni Killian sa tabi niya. Bumantong hininga si Ares at sinabing, kalimutan mo na yan. Mukhang masyadong malaki ang hindi pagkakaunawaan sa emperador na ito. Aalis na ako. Habang nagsasalita siya, kumislap ang figure ni Ares at naglaho. Malamig na sinabi ng Panginoon ng Dragon, may biglaang pagbabago ng mga pangyayari ngayon sa kuta. Ang usapin ng pag-alis ay maaantala ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, lahat ng mga anak ng Dragon ay tatanggo sa bundok ng Heavenly Dragon. Anak ni Dragon Crosswell, manatili ka muna sa kuta. Walang sino man ang makakaisip na ang mga bagay ay talagang haantong sa ganitong antas. Dumating si Mateo na may banta ngunit naging katatawanan lamang sa huli. Pagbalik sa tirahan, kumislap ang tingin ni Ares, at sinabi niya ng may malamig na ngiting, Brat, napakaaga mo pa ng 10,000 taon para makipaglaban sa emperador na ito. Gayunpaman, Killian, hindi na maaaring panatilihin ang grupong ito ng mga tao. May hindi inaasahang mangyayari kalaunan kung iingatan sila ng Dragon Lord. Salamat po at sinamahan niyo ako, ingat lagi mga master.